Isang taon na ang nakakaraan. Hinarang ng kapitbahay ang pirma sa boundary para hindi ako makapagpatayo ng bahay. Sa sobrang galit ng tatay ko na ospital siya. Kaya bilang ganti, ipinaaprubahan ko ang lot ng aming ninuno para maging isang lisensyadong manukan para ang mismong tapat ng bahay niya. Ay mapuno ng mga manok tuwing bubuksan niya ang pinto. Napakagalante talaga ni Boss Hao. Ang ganitong karangyaan ay ngayon lang nakita sa nayon natin. Napakahusay magpalaki ng anak ni Tio Dekay. Pinagpala talaga ang pamilyang Zhao ng kanilang mga ninuno. Kumuha ka rin ng swerte, Tio Lin. Kailan mo ba ipapaayos ang bahay mo? Sa buong nayon, kayo na lang ang nakatira sa bahay na gawa sa putik. Napakapobreng tingnan, nakakahiya naman. O kaya naman, bibigyan kita ng puwang sa tabi ng kulungan ng aso ko. Zikiang, bakit ganyan ka makipag-usap sa nakatatanda sa'yo? Bakit puwang lang ang ibibigay mo? Patuluyin mo na lang si Tio Lin doon. Ha 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 ha. Noon nga, nakipag-agawan ang tatay mo sa lupa ng tatay ko, pero natalo siya. Nagsuka pa siya ng dugo sa sobrang galit. At ngayon, naitayo na namin ang pinakamataas na bahay sa buong nayon. Habang ang bahay mo ay ganoon pa rin katsura, huwag mong sabihin gagayahin mo ang tatay mo, na mamamatay na lang sa loob ng bulok na bahay putik na yan. Zhao Deke, sumusobra ka na. Akong si Lin Baojian, sumusumpa ako. Magpapatayo rin ako ng bagong bahay. Ang pinakamagara sa buong nayon. 3 henerasyon nang nakatira ang pamilyang Lin sa bulok na bahay. 3 henerasyon na kayong hindi umaasenso. Ganyan talaga ang tadhana nyo. Tay, wala pong silbi ang anak ninyo. Hinayaan ko kayong apihin at magtiis habang buhay. Noong nakipag-agawan kayo ng lupa sa pamilyang Zhao, habang buhay kayong naging katatawanan sa nayon. Sinasabi nilang walang kwenta ang pamilyang Lin at hindi kailanman unlad. Ngayon naman, nakatayo na naman ang bagong bahay ng pamilyang Zhao. Habang buhay na lang tayong apihin ng mga Zhao. Tay, patawarin niyo po ako. Patawad. Nandito ka na pala. Anong nangyari? King Feng. Iyan na lang ang tanging hiling ng tatay mo sa buong buhay niya. Magpapatayo tayo ng bagong bahay sa probinsya natin. Ang lolo mo, hanggang sa mamatay siya, hindi man lang nakaranas tumira sa bagong bahay. Ayaw din ni Papa na mamatay ng may bitbit na ganyang pagsisisi. Pa, magpatayo na tayo. Yung pinakamaganda sa buong nayon, mula sa langit, nakatitig sa atin si Lolo. Nakikitang ang pamilya Lin natin, simula ngayon, ay babangon na. Zikiang, noong nagpatayo kayo ng bahay noong 1 taon, walang pag-aalinlangang pumirma agad ang pamilya namin para sa inyo. Dapat lang naman na magbigayan at magtulungan ang magkakapitbahay, di ba? Ito ang mga dokumento para sa pagpapatayo ng bahay namin. At kailangan lang ng pirma ng mga kapitbahay. Kapag pumirma ka rito, heto ang 1,000 at sisimulan na namin agad ang paggawa. Mabilis lang ang trabaho, hindi ka naman maaabala. Hindi ako pipirma, Zikiang. Magkatabi ang mga lupa natin. Hindi naman masasakop ng ipapatayo kong bahay kahit 1 pulgada ng lupa mo. At hindi rin ito mahaharangan ang liwanag sa bahay nyo. Kahit sabihin pa natin, mas mataas na ang bahay ko kaysa sa inyo. May eskinita namang nakapagitan sa ating dalawa. Kaya hindi pa rin maapektuhan ang liwanag dyan sa inyo. Walang masamang idudulot sa ating dalawa kung pipirma ka rito. Ano pa bang inaalangan mo? Naku, King Feng. Hindi naman sa ayaw naming pumirma. Kaya lang, alam mo namang mas mataas ang ipapatayo mong bahay kaysa sa amin. Masisira niyan ang feng shui ng pamilya namin. Kaya bayang panagutan ng pamilya Linyo. Tito, tingnan nyo naman. Inurong ko na nga ang bahay mula sa linya ng lupa natin. 2 metrong buo ang iniurong ko. Kung nag-aalala pa rin kayo, pwede nating isulat yan sa kasunduan at ipasaksi kay Kapitan Son. Porket sinabi mong hindi haharang, hindi nga haharang. Kung sabihin kong nakaharang, nakaharang yan. At kapag sinabi kong hindi ako pipirma, hindi talaga ako pipirma. Hindi ba kayo nakakaintindi ng salitang tao? Alice, lumayas kayo rito, huwag nyo akong bisitin. Sino bang niloloko nyo gamit ang basurang to? 2 karton ng sigarilyo at 1 kahon ng alak lang. Sa tingin nyo, madadaan nyo na ako riyan. Akala nyo ba sa matandang tulad ko, hindi pa nakakakita ng magagandang bagay? Zhao Zikiang, lumabas ka riyan. Lupa ng pamilya ko to. Kaya magpapatayo ako ng bahay kung paano ko gusto. Anong karapatan mong hindi pumirma? Hoy matanda, anong ipinagsisigaw-sigaw mo riyan? Kung wala ang pirma ko, hindi pa pasayang permit mo. Subukan mong magpatayo, illegal yan. Isang sumbong ko lang, ipatitibag ko yan ng walang matitira. Katulad ka lang din ng patay mong ama, habang buhay na walang mukhang maiharap dito sa nayon. Lin Baojian, sasabihin ko sa'yo, hindi ba't napakagaling daw ng anak mo sa lungsod? May sarili pang ang kumpanya, di ba? Bakit ngayong bumalik siya? Kahit simpleng pirma lang, hindi niya maayos-ayos. Kailangan pa talagang ikaw na matanda ang lumabas para magwala rito. Kung ayaw mong pirmahan yan, sige, ayos lang. Pero dadaanin natin ito sa tamang proseso. Ngayon din, tatawagin ko ang komite ng nayon para husgahan ka.
Deke naman, magkakabarangay tayo, halos araw-araw tayong nagkakasalamuha rito. Pirma lang naman yan, napakaliit na bagay. Pagbigyan mo na kami, pakiusap naman. Alam mo naman ang tungkol sa bagay na ito. Kung gaano kataas ang bahay at kung gaano ito kalapit. Direktang nakaapekto yan sa feng shui ng pamilya ko. At sa feng shui, mas mabuti nang maniwala kaysa magsisi sa huli. Tio, umurong na nga po kami ng 2 metro mula sa boundary. Hinding-hindi po kami makakaharang sa inyo. Maaari kayong gumawa ng kasunduan at ipaselyo ito sa komite ng nayon. Ang walang kwentang kasunduan mong yan. Anong mapapala ko riyan? Maliban na lang kung ibibigay sa akin ni King Feng ang lupang katabi ng silangang pader ko. Para sa pamilya ko, ibigay mo sa akin ang 3 bahaging yan ng lupa at pipirma ako. Bakuran yan ng lumang tahanan ng mga ninuno namin. Ang lakas ng loob mong hingin agad ang 3 bahagi ng lupa. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Kung tungkol sa lupang yan ang pag-uusapan, kalimutan mo na. Kung ganoon, wala na pala tayong dapat pag-usapan pa. Kapitan Son, mauuna na po kami. May niluluto pa kasi akong sabaw sa bahay. King Feng, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Pero kung ayaw talaga nilang pumirma, wala na rin akong magagawa. O, lumabas na kayo, kumusta naman? Tinulungan ba kayo ni Kapitan Sun na ayusin yan? Anong naayos? Kung ayaw pumirma ng pamilya Zhao, kahit sino pa ang makiusap, walang magagawa. Mahigpit na binabantayan ng pamilya Zhao ang lupang iyon dahil maganda ang swerte roon. Kahit si Lin Bao at ang tatay niya noon, hindi nanalo sa kanila. Sa tingin niyo ba, may laban pa kayo sa tatay ni Zhao Decay ngayon? Pa, tara na. Lolo, inapi kayo niya noon. At ngayon, ang tatay ko naman ang inaapi nila. 3 henerasyon na. Panahon na para baguhin ang lahat. Magandang araw po, nais ko sanang mag-apply ng permit para sa pagpapatayo ng bahay sa probinsya. Ito po ang titulo ng lupa namin. Ito naman po ang plano ng bahay. At ito po ang plano sa pagpapatayo. Kumpleto na po ang lahat ng kailangang dokumento. Nasaan ang mga pirma ng 4 na kapitbahay nyo? Hindi pa po sila nakakapirma sa ngayon. Pero kumpleto naman po ang mga dokumento namin sa lupa. Nasunod din po namin ang tamang distansya ng pagpapatayo ayon sa batas. Pwede po bang asikasuhin nyo na muna ito? Habang ginagawa iyon, kukunin na rin namin ang mga pirma nila. Walang pirma ng 4 na kapitbahay, kaya hindi namin iyan tatanggapin. Huwag mo nang sayangin ang oras mo. Masyadong tuso ang matandang si Decay. Nakahanap na siya ng kakampi sa munisipyo bago ka pa kumilos. Kahit mapudpud pa ang mga paa mo sa kalalakad, walang mangyayari. Kapag walang pirma ng 4 na kapitbahay, walang mangangahas na mag-aproba niyan para sa iyo. Makinig ka sa payo ko. Magparaya ka na lang kung kailangan. At ibigay mo kung ano ang hinihingi nila. Huwag mong isara ang sarili mong pagkakataon. O, hindi ba ito ang mayamang negosyanteng galing sa syudad? Naaprubahan na ba ang permit mo? Bakit? Hindi ba tinanggap ang mga papel mo? Napakaginhawa talaga kapag sa bagong bahay ka nakatira. Hindi tulad ng bulok na barong-barong ng iba riyan. Kapag bumabagyo sa labas, umaambon din sa loob. Zhao Ziqiang, huwag mo nga kaming asarin dito. Huwag ka namang magalit, Linbo. Sinasabi ko lang naman na kapag nasanay ka ng tumira sa sirang bahay, baka hindi ka na masanay kapag nakatira ka na sa bago. Ang tadhana mo ay katulad lang ng barong-barong na yan. Luma na, matigas pa ang ulo. Sinabi mo pa, habang buhay ng tinapakan ng pamilya Zhao ang pamilya Lin. Hindi na makakabangon si Lin King Feng habang buhay. King Feng, hindi naman imposible kung gusto mong pumirma. Pero yung bahaging lupa na katabi ng silangang pader ng bahay ko, dapat ibigay mo na rin sa akin. Ibigay ko. Iyan ang bakuran ng ancestral house ng pamilya namin. Ang lakas ng loob mo humingi agad ng 3 bahagi ng lupa. Kung ganoon, magpapatagalan tayo. Tingnan natin kung sinong unang susuko sa atin. Kayong mga Zhao, sobra na ang pang-aapin nyo. Ako, si Lin Baojian, sinasabi ko na ito sa inyo ngayon. Hindi pa tayo tapos, pamilya Zhao. Hoy, kung mamamatay ka, huwag sa tapat ng pinto ko, napakamalas. Huling yugto na ng kanser sa baga. Pinakamatagal na ang 1 taon. Sobra siyang naapektuhan, kaya umakyat ang dugo sa kanyang puso at ulo. Sa susunod, hindi na siya pwedeng magalit o ma-stress muli. Inagaw ng mga hayop na Zhao na yan ang lupa natin. Doon itinayo ang bahay nila. Habang buhay na tinapakan ng mga yan ang ulo ng tatay mo. Sa baryo, ang bahay ang nagsisilbing mukha at dangal ng isang lalaki. Ito ang ugat ng ating mga ninuno. Pero ang tatay mo, hanggang sa mamamatay na lang, hindi man lang nakatira sa bagong bahay. Habang buhay akong pinag-usapan at pinagtawanan sa likod ko. Huwag mong hahayaang hindi makataas noo ang 3 henerasyon ng pamilya Lin. Itay, tatay, gising ka na.
King Feng, ito lang ang natatanging hiling ng tatay mo sa buhay na ito. Hindi pwedeng maging katulad ako ng lolo mo, na hanggang sa mamatay ay hindi nakatira sa bagong bahay at pinagtawanan lang ng iba. Nakatingin sa atin ang lolo mo mula sa langit. Itay, bakit hindi mo po agad sinabi sa akin? Ayaw ka lang bigyan ng problema ng tatay mo, pero hindi na makakahintay pa ang tatay. King Feng, hindi ka pinipilit ng tatay mo. Ayaw ko lang matulad sa lolo mo, na hanggang sa huling hininga ay pinagtawanan ng ibang tao. Inay, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na kukuha ako ng hustisya para sa inyo. Hindi lang para takutin ang walang hiyang si Zhao Dekay, kundi para maitaas din natin ang noo ng pamilya Lin sa baryong ito. Kaya pakiusap, magpakatatag po kayo. Masdan niyo po ang anak niyo, ipinagtatayo kayo ng pinakamagarang bagong bahay sa buong baryo. Boss Lin, gusto niyo po bang sabihan muna natin ang mga nakatira doon ngayon, para maiwasan na ang abala sa pagpapapirma kay Silin? Huwag na. Hindi ba't mahilig silang makipagmatwiran? E di dadaanin din natin sa katwiran ang pag-asikaso rito. Kapag natapos ng maitayo ang bahay na ito, sino pa sa baryo ang maglalakas loob na maliitin ang pamilya Zhao natin? Siyempre naman, sa ngayon, ang bahay na natin ang pinakamagara sa buong baryo. At dapat na rin nating asikasuhin agad ang pagpapakasal mo. Tandaan mo, 3 henerasyon na tayong nag-iisang anak na lalaki. Kaya kailangan mo nang maghanap agad ng tagapamagitan para sa kasal mo. Itapat mo ang pagkikita ninyo sa mismong araw ng handaan para sa paglipat bahay natin. Isama mo rito ang babae at ang mga magulang niya, para makita talaga nila kung gaano kayaman ang pamilya natin. Pa, gusto nyo lang yata nilang makita ang malaki at magara nating mansyon. Basta't nakita ng babae ang 3 palapag na gusaling ito, 80% ng selyado ang kasal nyo. Pa, iasan nyo po iyan sa akin. Aling Wang, Aling Wang. Boss Zhao, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sabihin niyo lang po. Kayo, Aling Wang, pagdating sa pag-organisa ng mga handaan sa baryo. Talagang sikat na sikat ang pangalan niyo. Huwag kayong mag-alala, Boss Zhao. Hahanapan ko talaga kayo ng napakagandang babae. Hahaha. Kuya Bao, may tulo ng tubig. Anong nangyari? Maayos pa naman ito nitong nakaraang 2 araw. Pamilya Zhao na naman. Boss Lin, ano pong tinitignan nyo riyan? Maganda ba ang sunroom ko? Nagkakahalaga iyan ng 80,000. Pwedeng magbilad sa araw kapag taglamig, at magpahangin naman kapag tag-init. Napakaginhawa talaga. Zikyang, lumagpas na sa bakod ko ang sunroom mo. Bumubuhos ang lahat ng tubig ulan diretsyo sa bubungan ko. Kagabi nga, tumulo na naman sa loob ng bahay ko. Pakiusap, baklasin mo iyan. Ha, baklasin. Sa anong karapatan mo para pabaklas ang sarili kong bubong? Kahit anong gusto kong gawin dito, gagawin ko. Kung may tulo ang bahay mo, dahil iyan sa bulok ang bahay nyo. Ano naman ang pakialam ko riyan? Lumampas ka sa boundary line ng lupa. Sinadya mo pa talagang itapat sa bahay ko ang daluyan ng tubig. Illegal yang pinatayo mo. Sino ka para sabihing illegal yan? Kung matapang ka, ireklamo mo ako. Tingnan lang natin kung sinong mangangahas na magpabagsak sa pag-aari ko, ni Zhao Ziqiang. Hello, sa munisipyo po ba ito? Gusto ko pong mag-report ng illegal na konstruksyon. Nandyan ba si Zhao Ziqiang? Opo, nandito po. Sir, ano pong maipaglilingkod ko? Ito ang notice of demolition na may palugit. Kailangan nyo itong kusa na gibain sa loob ng 3 araw. Sinong nag-report sa akin? Sino? Ako ang nag-report, si Lin Qingfeng. Naisahan mo ako. Sumusunod lang ako sa patakaran. Hip! Ito po ang orihinal na aprobadong blueprint ng bahay ng pamilya Zhao. Walang nakalagay na sunroom dito. Ito naman po ang mga kinuha kong litrato. Lumagpas ang sunroom ng halos 2 metro pabalas sa silangan. Nakalampas na ito sa boundary line ng lupa. At ang daluyan ng tubig ay nakatapat pa mismo sa bubong ng bahay ko. Ito naman po ang mga litrato ng pagtagas ng tubig sa bahay namin kagabi. Malinaw at matibay ang ebidensya. Dapat talagang ipagiba ang sunroom na ito ni Zhao Ziqiang. Gumaganti lang siya. Sinasadya niya talaga akong pahirapan. Babalik kami para mag-inspect pagkalipas ng 3 araw. Kung hindi ninyo gigibain, kami mismo ang puwersahang. Magpapatanggal nito at papatawan pa kayo ng multa. Sino nang mag-aakalang papalag na ngayon ang pamilya Lin? Nang walang gulo o ingay. Isang tawag lang, naayos na agad ang lahat. Naku, Ziqiang, di ba sabi mo kanina, ginawa mo yan para bigyan ng lilim ang bahay ko? Bakit ngayon, gigibain na pala yan? Akala ko pa naman hindi ko na kailangang bumili ng bentilador ngayong tag-init. Anak, gigibain na ba talaga ang sunroom ng mga Zhao? Opo, gigibain na talaga. Umakto na rin ang mga otoridad mula sa munisipyo. King Feng. Sa buong buhay ko, anak, ngayon ko lang naramdamang makatayo ng may dangal. Pa.
Simula pa lang to. 7 araw mula ngayon, magpapasalo-salo kami para sa paglipat bahay namin. Sinadya ko talagang pumunta rito para personal na ibigay sa inyo ang imbitasyon. Magkakapit bahay naman tayo, kaya kailangan niyong pumunta. Pagbigyan niyo naman ang pamilya Zhao namin. Hindi ako pupunta, baka hindi ko makayanan ang handa niyo. Uncle Lin, pasensya na kung bata pa ako noon at wala pang alam. At nakapagsalita ng hindi nag-isip. Pero sa pagkakataong ito, buong puso ko kayong inaanyayahan. Kapag hindi po kayo pumunta, tiyak na sasabihin ng mga taga-nayon na walang modo ang pamilya Zhao namin. Matapos ninyong apihin ng ganito ang pamilya namin, may lakas ng loob pa kayong pumunta rito para manghingi ng regalo. Uncle Lin, masayang okasyon po ito. Bakit parang hindi pa po kayo masaya? Huwag kang mag-alala, darating kami sa tamang oras. At tiyak na makakarating ang lahat ng dapat pumunta. Sige, hihintayin ko kayo. 7 araw na lang. Hintayin niyo kami. King Feng. Pupunta ka talaga sa pamilya Zhao, pagkatapos ng lahat ng pang-aapi nila sa atin. Bibigyan mo pa sila ng regalo. Ang pamilya Lin natin, kailan pa tayo nagpaapak ng ganito sa kanila? Huwag po kayong mag-alala. Gusto ni Zhao Ziqiang na magmayabang sa salusalong iyon para sa bago niyang karelasyon at makalikom ng maraming regalo. At maghari-harian doon, kung gaano karaming tao ang inimbita niya para makasaksi sa karangyaan niya, ay ganoon din karaming tao ang makakapanood sa kanyang pagkapahiya. Ano ba talaga ang binabalak mo? 7 araw mula ngayon, isasama ko kayo para manood ng palabas. CJ, naniniwala ako sa iyo, anak. Magpahinga muna kayo rito sa bayan ng ilang araw. Ako na ang bahalang mag-ayos ng mga bagay-bagay sa baryo. Mag-iingat ka. Huwag kayong mag-alala. Nakita niyo ba yon? Sa sobrang takot sa akin ng pamilya Lin, hindi na nga sila makatira sa dati nilang bahay. Tumakas silang bahag ang buntot. 3 henerasyon na ng pamilya Lin ang puro duwag. At iyang si Lin Qingfeng naman, akala mo kung sinong marangal tingnan. Pero sa totoo lang, puro porma lang yan, konting tulak lang tiklop na agad. Ha 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 ha. Aba, hindi ba ito ang mayamang amo na bagong balik galing lungsod? Anong ginagawa mo rito sa hamak kong lugar? Para bumili ng manok, Kuya Liu. Hindi ako bibili ng manok, may alok akong negosyo na tiyak na pagkakakitaan mo. Sabihin mo na, anong klaseng deal yan? Kuya Liu, ang mga lupain ng pamilya ko na nakapaligid sa bagong bahay ng mga Zhao, na kapag pinagsama-sama ay halos 300 metro kwadrado, ay libre kong ipapaupa sa iyo sa loob ng 10 taon. Hindi mo kailangang magbayad ng kahit 1 sentimo. Walang bayad talaga. Saan naman sa mundo may ganyang kagandang grasya? Ikaw na bata ka, ano namang hihilingin mo kapalit niyan? Ang tanging kondisyon ko, walang kahit 1 dangkal ng bakanting lupa ang dapat maiwan sa mga ipapaupa ko sa iyo. Gusto ko magtayo karoon ng manukan para sa akin. At kung mas maraming manok, mas maganda. Hahaha, isang manukan. Hahaha, nakuha ko na. Tagal ko nang hindi masikmura ang mayabang na yan. Kapatid, tingnan mong mabuti ito. Mayroon akong sertipiko ng sakit sa pag-isip at mayroon din akong lisensya sa negosyo. Lahat yan legal. Dito sa buong baryo, walang sinumang nangangahas na lumaban kay Sun Lao Liu. Hahaha. Kuya Liu, pakitingnan mo muna ang mga kondisyon sa kasunduan. Kung wala namang problema, pumirma ka na rito, kapatid. Ako na ang magtatayo ng kulungan ng mga manok ngayong gabi. At bukas na bukas din, dadalhin ko na rito ang mga sisiw. Sapat na ba ang 5,000 piraso? Kung hindi pa sapat, dadagdagan ko pa hanggang 10,000. Kuya Liu, pwede tayong gumawa ng malaking ingay. Pero kailangang legal pa rin. Dapat kumpleto ang lahat ng permit, kaya ihanda mo na ang sarili mo. Pagkaraan ng 7 araw, tiyak na mapapaiyak natin ng todo ang pamilya Zhao na yan. Lolo, narito po si King Feng para bisitahin kayo. Nalaman ko na po ang tungkol sa sakit ni Papa. Dito sa baryo, ang bahay ang mukha at karangalan ng isang lalaki. Ito ang ugat ng ating mga ninuno. Ako na tatay mo, hanggang sa mamatay ay hindi man lang nakatira sa isang bagong bahay. Kaya buong buhay akong hinamak at pinagsismisan ng mga tao. Hindi mo maaaring hayaang yumuko sa kahihiyan ang 3 henerasyon ng pamilya Lin. Baojen, hindi matatanggap ng tatay mo ang ganitong kapalaran. Lolo, gabayan niyo po ang inyong apo mula sa langit. Tiyak na babawiin ko ang karangalan ng pamilya Lin. At ipapakita ko ito sa buong baryo. Hindi basta-basta mapapaapi ang pamilya Lin.
Kumpleto na ba ang mga abalon, sea cucumber, saka malalaking lobster? Pa, huwag po kayong mag-alala. Lahat yan mga espesyal at mamahaling putahe. 3,800 ang isang mesa. Kauna-unahan at pinakamagara sa buong baryo natin. Matino ang pamilya ng babae at nagtatrabaho siya doon sa kabayanan. Ang ganda-ganda pa naman niya. Ang pagpayag niyang pumunta rito ay dahil pinapahalagahan niya ang pamilya Zhao natin. Magpakatino ka nga at bawas-bawasan mo yang yabang mo. Huwag kang puro daldal at hambog dyan, narinig mo ba? Pa, magtiwala po kayo sa akin ng 100%. Kapag nakita nila itong 3 palapag nating bahay, kapag nakita nila ang karangyaang ito, tiyak na sila pa ang magmamadaling mapalapit sa atin. Boss Zhao, ang panig ng babae, ay malapit na pong dumating. Sinadya ko talagang pakiusapan silang magpahuli ng kaunti. Para kapag narito na ang lahat ng bisita, makikita nila kung gaano kayaman at kagarbo ang pamilya Zhao natin. Mahusay. Pinalayas na nga ang buong pamilya nila. May kapal pa ng mukha silang pumunta rito para makikain. Wala talaga silang kahiyan. Hindi nga nila maipatayo ang sarili nilang bahay. Kaya kumakapal ang mukha nilang makisalo para makihati sa swerte ng iba. Lin Qingfeng, narinig kong medyo matagumpay ka raw doon sa syudad. Pero bakit ngayong bumalik ka rito sa baryo? Kahit isang bahay ay hindi mo man lang maipatayo. Nawalan ka na ba ng bait sa kakabasa mo ng libro? Ay naku, napakagara naman ang pagkakagawa ng bahay na ito. Zikiang, napakbata mo pa pero napakatagumpay mo na. Tita, pasok po kayo sa loob. Espesyal po ang lahat ng handa natin ngayon. Abalon, sea cucumber at malalaking lobster. Siguradong marami para sa lahat. Mga minamahal kong kabaryo. Ngayong araw ay isang masayang okasyon para sa pamilya Zhao. Natapos na ang pagpapatayo ng bago nating bahay. At darating pa ang ating magandang panauhin. Kaya doble ang ating selebrasyon ngayon. Formal ko nang binubuksan ang handaan para sa ating paglipat bahay. Ang ganitong kagarbong handaan ay kauna-unahan at wala pang nakakagawa sa buong baryo natin. Kaya kumain kayo ng marami, baka hindi na kayo makatikim ulit ng ganito. King Feng, hindi naman sa pinagsasabihan kita. Hindi ba't malaki naman ang kinikita mo roon sa syudad? Bakit pagbalik mo rito sa nayon, kahit isang pirasong tisa hindi mo man lang mabili? Tio, hindi pwedeng madaliin ang pagpapatayo ng bahay. Pagdating ng tamang panahon, kusa rin itong maitatayo. Anong ipapantayo mo? Nakatabi pa nga sa drawer ko yung papel ng permit mo para makapagpatayo. Kapag walang pirma ko, ni Zhao Ziqiang. Hindi ka makakapag-umpisang maghukay ng lupa kahit kailan. Tama, kung walang pahintulot ni Boss Zhao. Anong klaseng bahay naman ang mapapatayo ninyo? Kulungan na lang ng manok ang itayo nyo. Dito sa nayon, kapag nagsalita si Zhao Ziqiang, walang sinumang kontra. Tingnan nyo ang bahay na to, ang daming tao, napakagarbo. Ano pa ba ang dapat ninyong ipag-alala? Kontentong-kontento ako sa kasalang ito. Kaya ngayon, formal ng plansado ang kasalang ito. Ha 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 ha. Napakahusay, ha 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 ha. Tunay ngang sunod-sunod ang swerte natin ngayon. Naririnig nyo ba yan? Ngayong araw ang pinakamahalagang araw para sa akin, kay Zhao Ziqiang. Tapos na ang bago kong bahay. At ikakasal pa ang aking anak, isang perpektong pagtatagpo. Mula ngayon dito sa buong baryo, ang pamilya Zhao na ang magiging pinakamakapangyarihan. Mga kabaryo, ngayong araw, ako mismo ang magbubukas ng pinto at magsisindi ng mga paputok para makita ng buong ngayon ang karangyaan at tagumpay ng pamilya ko. Boss Zhao, mula ngayon ay magkapitbahay na tayo. Ang aking 10,000 manok ay araw-araw na magpapatugtog ng musika para sa pamilya nyo. Anak, mukhang napakabango naman ng karne na ito. Ang bango nga po talaga. Tayo na, walang kasalang mangyayari. Ano namang mapapala sa 3 palapag na bahay na yan? At sa sinasabi mong pinakamagara sa buong baryo. Kung ang mismong katabi naman ay kulungan ng manok, ginagawa mo lang katawa-tawa ang anak ko. Aling, sandali lang po, pakinggan nyo po muna ang paliwanag ko. Matitirhan ba ng tao ang lugar na to? Para naman mga moytain ng manok ang anak ko araw-araw pagkakasal niya rito. Huwag ka nang mangarap. Lin Qingfeng, ikaw. Ikaw ang nag-utos kay Sulaolyo na mag-alaga ng mga manok dito, hindi ba? Ziqiang, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang tinutukoy mo. Sige, magkunwari ka pa, sa inyo naman ang lupang ito, di ba? Ikaw ang nagdala rito kay Sun Laolyu. Sinadya mo talagang pumunta rito ngayon para pagtawanan ako. Ziqiang, ang lupa sa tapat ng bahay nyo ay lupa ng pamilya ko. Hindi ko na doon ipatitayo ang bahay ko. Ipapaupa ko na lang ito para may pambayad kami sa pagpapagamot ng tatay ko. Bawal ba yon? Pinigilan mo ang pag-apruba sa mga papel ko para hindi ako makapagpatayo ng bahay. Kaya kung hahayaan ko lang na nakatingga ang lupang ito, masasayang lang. Anong problema kung ipaupa ko ito para mag-alaga ng manok? Na naman.
Sa kanya naman ang lupa, kaya karapatan niyang ipaupa yan kahit kanino niya gusto. At malaya siyang mag-alaga ng kahit ano doon. Sa kaabala si King Feng sa negosyo niya sa syudad. Wala siyang oras para pakialaman ang mga manok sa tapat ng pinto niyo. Boss Zhao, baka naman nawawala ka na sa sarili mo dahil sa galit. Huwag ka nang magpuyo sa galit, napakasayang araw nito para kay Zikyang. Kapag nagkasakit ka dahil sa galit, sino pa ang titira sa bagong bahay na ito? King Feng, kung hindi man kita kayang maturuan ng leksyon ngayon, sa tingin mo ba ay hindi ko rin kayang patigilin ang isang Sun Laotiao? Sun Laoliu. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na itayo ang kulungan ng manok sa tapat mismo ng bahay ko? Gibaing mo yan ngayon din. Kapag hindi mo yan giniba ngayon, hindi kita tatantanan. Gibain, bakit ko naman gigibain? Inupahan ko ang lupang ito, kaya karapatan kong itayo ito kahit saan ko gusto. Malinaw na nakasulat sa pinirmahan naming kontrata na 10 taon ko itong gagamitin. Kung matapang ka talaga, ihabla mo ako sa korte. Sinasabi ko sa'yo, o ang masusunod sa nayong ito. Sumisira sa Feng Shui ang kulungan mong yan kaya kailangang magibayan. Tingnan mo ang hawak kong patalim, hindi pa ito nakakatikim ng dugo ngayong araw. May sakit sa pag-iisip si Sun Laoliu. Nanaga na nga siya dati pero nakalabas din agad sa kulungan. Kaya sino pa ang maglalakas loob na kalabanin siya? Talagang ang masamang tao ay may katapat ding mas masama sa kanya. Totoo naman yon. Noong una, pinigilan niya ang pamilyang yan para hindi makapagtayo ng bahay. Ngayon, sa kanila naman ang lupa kaya karapatan nilang ipaupa kahit kanino nila gusto. Boss Zhao. Bumalik ka na doon at magpakasaya sa handaan para sa paglipat bahay mo. Mula ngayon, magiging magkapit-bahay na tayo sa susunod na 10 taon. Mahaba-haba pa ang pagsasamahan natin. 10 taon. Buong 10 taon. Ang bahay na ito. Wala na ring silbi. Lin King Feng, hindi pa tayo tapos. Tara na, Boss Zhao. Naririnig mo ba ang tilaok ng manok? Ito ang pinaka-natural na alarm clock. Hamak na mas maganda to kaysa sa binibili mo sa bayan, di ba? Hahaha. Pa, hindi pwede ang ganito. Sa sobrang ingay ng tilaok ng mga manok na yan, hindi talaga ako makatulog sa gabi. Puntahan natin si Sekretaryo Son. Ipaayos natin sa kanya ang gulo na to. Boss Zhao, nabalitaan kong pupuntahan niyo raw si Sekretaryo Son. Payo ko sa inyo, wag na kayong mag-aksaya ng lakas. Sino ba naman ang makakapakiusap sa Sun Laoliu na yan? Sekretaryo, iyong kulungan ng manok ay nakatayo mismo sa tapat ng bahay ko. Napakabaho na nga, wala pang tigil ang tilaok ng mga manok. Paano pa kami makakatira ng maayos dito? Kailangan mo naman tong gawa ng paraan. Zikyang, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Ang lupang yan ay pagmay-ari ng pamilya Lin. Legal ang pagkakaparenta nila kay Sun Laoliu at kumpleto ang mga papeles. Paano ko naman pakikialaman yon? Pero iligal ang pagpapatayo ng kulungang yan. Wala silang permit. May business license si Sun Laoliu, may sertipiko sa kalusugan ng hayop, at may permit din para sa kalikasan. Lahat ng kailangang papeles, kumpleto at walang kulang. Sinasabi mong illegal yon, edi ireklamo mo kung gusto mo. Tungkol naman sa bagay na yan. Noong hinarang mo ang pagpirma ng pamilya Lin noon, hindi ba't sinabihan na kita? Mag-iwan ka naman ng kaunting konsiderasyon, para madali pa kayong magharap sa susunod. Hindi ka nakinig. Kaya ngayon, gumagamit sila ng legal na paraan para gantihan ka. Anong magagawa ko? Hindi ako makatulog. Hindi talaga ako makatulog. Lin King Feng, nakikita mo ba to? Airplug to na imported pagaling Amerika. Kahit kaunting tilaok ng manok mo, hindi tatalab dito. Gawin mo mang paliparan ang lupa mo. Kulang pa ang kikitain mong renta pambili ko ng airplug. Magtagalan tayo rito. Tingnan natin kung sino sa atin ang unang bibigay. Ganoon ba? Eh di congratulations. Hahaha. Sige, magpatigasan tayo. Tingnan natin kung sino ang unang susuko sa atin. Grabe, napakagarbo naman talaga ng bahay na ito. Tita, tuloy po kayo sa loob. Mas maganda po rito sa loob. Gawa pa sa marmol ang sahig. At imported pa ang magagandang chandelier. Maganda nga ang bahay, pero... Ano ba tong amoy na to? Bakit napakabaho? Bakit parang amoy kulungan ng manok dito sa loob? Ay, wala po, wala to. Medyo masama lang ang ihip ng hangin sa labas. Isasara ko muna ang bintana. Ma, nasusuka ako.
Hindi kayang sikmurain ang lugar na to. Mga manloloko, may manukan sa tapat mismo ng bahay nyo. Tapos may gana pa kayong makipag-blind date sa amin. Ang kakapal ng mukha nyo. Sun Laoliu, sinasadya mo ba talaga to? Bakit ba laging papunta sa bahay ko ang amoy ng tae ng manok mo? Talagang ginagawa mo to para mandiri ako, ano? Ay naku, Boss Zhao. Pasensya na po. Nadulas lang ang kamay ko. Ha 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 ha. Boss Zhao, napakagandang pataba kaya ng dumi na to. Napakataba ng lupa kapag nilagyan nito. Marami pa ako rito, gusto mo? Gusto mo pa ba ng isa pang balde? Naku naman, Boss Zhao. Anong klaseng swerte naman yan? Tae ng manok ginawa mong panghilamos. Ikaw pa lang ang nakagawa niyan. Ha ha ha. Ano nga bang tawag doon? Karma yan ng masamang tao. Ha ha ha. Anong nangyari rito? Isinaboy sa akin ni Sun Laoliu. Maglinis ka muna ng katawan, saka na tayo mag-usap pagkatapos mong maglinis. Basta, sinabuyan ako ng tae ni Sun Laoliu. Aksyonan niyo ba to o hindi? Sandali lang, Ziqiang, kumalma ka muna. Inalam ko na ang tungkol sa nangyaring yan. Sabi ni Sun Laoliu, nadulas lang daw ang kamay niya. Hindi niya raw sinasadya. Saka, may sakit naman sa pag-iisip yung tao. Bakit mo pa siya papatulan? Nadulas ang kamay. Kitang-kita namang sinadya niya yon. Kitang-kita namang ako talaga ang pinupuntirya niya. O, may ebidensya ka ba? May nakakita ba? May video ka ba? Hayaan mo na lang. Mahirap nang banggain ang baliw na yon. Anong tinatawanan mo dyan? Ikaw ang may gawa nito. Ziqiang, nakaupo lang ako rito at wala naman akong sinasabi. Ikaw ang sinabuyan ng dumi. Bakit ako ang kinukulit mo? Sige na, tumahimik muna kayong dalawa. Ziqiang, umuwi ka muna. Kakausapin ko si Sun Laoliu tungkol dito mamaya. Sinong naghahanap sa akin? Laoliu, alam mo namang kapitbahay mo ang pamilya Zhao. Tungkol doon sa pagsaboy ng dumi, hindi mo ba pwedeng hinga ng paumanhin? Hihingi ng paumanhin para saan? Sinabi ko nang nadulas lang ang kamay ko. Kung ayaw nyo, di huwag. Saka, pataba sa manukan ko ang duming iyon. Kung napunta yan sa lupa niya, nakatipid pa siya. Sinasadya mo ng manakit ng tao. Pwede kitang ipahuli sa pulis. Tingnan mong mabuti, may sira ako sa ulo. Kahit pumatay ako ng tao, walang mangyayari sa akin. Ano naman ngayon kung sinabuyan lang kita ng dumi? Subukan mo pang magsalita ng isa. Aatakihin ako ng sakit ko ngayon din at tatagain kita hanggang mamatay ka. Hayop ka. Laoliu, kumalma ka, kalma lang. Sinong hindi kalmado? Kung sinong hindi kalmado, ako mismo ang magpapakalma sa kanya. Sino ba namang may gustong bumangga kay Sun Laoliu? Yari na talaga ang pamilya Zhao. Kuya Liu, mag-ingat-ingat ka muna ngayon. Hindi hahayaan ni Zhao Ziqiang na matapos lang ito ng ganoon na lang. Anong kinakatakutan mo? Di subukan niya kung talagang kaya niya. Kuya Liu, mas mabuti nang mag-ingat at magmatsyag. Sige, susundin ko ang payo mo. Lin Qingfeng, hindi pa tayo tapos dito. Haay. Sino yan? Insan, hindi ka patulog. May naisip akong paraan para siguradong mapalayas si Sun Laoliu. Tiyak na matatalo tayo kung babanggain natin ng harapan ang manukan ni Sun Laoliu. Pero may naisip akong magandang paraan. Magbato tayo ng paputok sa manukan niya sa gitna ng gabi. Isipin mo, napakaduwag ng mga manok. Kapag biglang may sumabog na paputok sa hating gabi, tiyak na magpapanik ang mga manok at mag-umpugan sa takot. Kapag may mga mayapakan at mamatay na manok, di sira na ang manukan niya. At kapag nangyari iyon, pwede mo na siyang baligtarin at isisi sa kanya ang lahat. Ayon sa batas natin, kapag nagdulot ng pinsala sa iba ang mga hayop, kailangang magbayad ng danyos ang may-ari nito. Ireklamo natin siya pabalik dahil sa panggugulo. Isang tira, dalawang pakinabang. Putya, sagad na ang pasensya ko. Kailan tayo kikilos? Ngayon na. Sige pa, mag-alaga ka pa ng manok. Buti nga sa'yo, lumayas ka. Zhao Ziqiang, punyeta naman, anong kalokohan tong ginawa mo? Anong pinagsasabi mong kalokohan? Nasa bahay lang ako kagabi at natutulog, wala akong pinuntahan. 50 manok, 500 bawat isa. 25,000, walang kulang kahit 5. Kung hindi, ibibigay ko ang videong ito sa presinto para mabulok ka sa kulungan. Laoliu,
Magkakababayan naman tayo, baka pwedeng bawasan natin, 20,000 na lang. Pwede na ba ang 20,000? 25,000? Walang bawas kahit 5. Ito ang ginawa ng anak mo. Tapos nakikipagtawaran ka pa sa akin. Zhao Ziqiang, kapag ginalaw mo ulit ang mga manok ko sa susunod, mismo ako ang magdadala sa iyo sa presinto. Naghahanap talaga ng sakit ng ulo ang pamilya Zhao. Sa dinami-rami ng babanggain, si Sun Laoliu pa talaga. 25,000 para sa isang tumpok ng patay na manok, buti nga sa kanila. 25,000 na wala lang ng ganoon kadali. Pa, hindi ko matatanggap ang pang-aaping ito. Tanggapin mo man o hindi, kailangan nating tiisin. Isang baliw ang Sun Laoliu na yan. Kakalabanin mo ba siya? Kung ganoon, babawi na lang tayo kay Lin Qingfeng. Sa kanya ang lupa ng paliparan. Kapag binawi niya ang lupang yon, mapipilitang lumayas si Sun Laoliu. Pupuntahan mo ba talaga si Lin Qingfeng? Sino pa ba ang pupuntahan ko kundi siya? Sa kanya ang lupa. Kapag pumayag siya, kailangang umalis ni Sun Laoliu. Bakit naman siya papayag? Hinarang mo ang pag-apruba sa mga papeles niya. Dahilan kaya siya na ospital sa sobrang galit. Tapos aasahan mong tutulungan kanya ngayon. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Kung kailangan, ibabayad ko na lang sa kanya ang pera para sa lupang yan. Qingfeng, napakagago ko talaga noon. Naging bulag ako at hindi ko nakita ang halaga mo. Magbigay ka ng presyo. Bibilhin ko ang lupang yan. Kahit 3 o 5 beses pa ang halaga, ayos lang. Ikaw ang masusunod. Magkapitbahay naman tayo, di ba? Maging mapagpasensya ka na sana sa akin. Zhao Deke, noong nagpapatayo ka pa lang ng bahay. Hindi ba't ang anak ko noon ay walang pag-aalinlangang pumirma agad para sa'yo? Ngayong napapaligiran na ng paliparan ang bahay nyo, saka ka maiisipang bumili ng lupa. Nasaan ka noong una pa lang? Bibili ng lupa. Pwede naman, seryoso. Magkano ba ang gusto mo? Pipirmahan ko na ang kontrata ngayon din. Basta ba mapapaalis mo ang paliparang yan? Pero may isang patakaran na baka nakalimutan mo na. Kahit mabenta ang lupa, hindi mapapawalang bisa ang pangungupahan. Kahit na ibenta ko pa ang lupang ito sa'yo, aktibo pa rin ang 10 taong kontrata ni Sun Laoliu. Kaya mapapaligiran pa rin kayo ng paliparan ng 10 taon. Kaya umuwi ka na. Kuya Liu, mukhang busy kayo ah. May gusto sana akong talakayin sa inyo. Kuya Liu, baka naman po pwedeng umalis na kayo rito ng mas maaga. Ako na ang magbabayad sa danyos ng kontrata, magbigay lang kayo ng halaga. Umalis, nakikita mo ba ito? Ang mga rehas na bakal na ito, ang makapal na sementong sahig na ito, pati ang otomatikong pakainan na hindi nadudulas, at ang sistema ng bentilasyon, naglabas ako rito ng mahigit 100,000, tapos ngayon paalisin mo lang ako. 120,000 para sa pasilidad, 30,000 para sa mga sisiw, 20,000 para sa paunang bayad sa patuka, 20,000 para sa mga manggagawa. Dagdag pa ang inaasahan kong kita sa loob ng 2 taon, na hindi bababa sa 80,000. Sa pangkalahatan, 270,000 lahat yan. 270,000. Panginikil na yan. Hayagang pangingikil. Panginikil, may sertipiko akong may sakit ako sa utak. Kahit pumatay ako ng tao, hindi ako makukulong. Subukan mo pang magsalita ng isa pang beses. Tignan lang natin. Gusto mo bang magwala ako ngayon at tadtarin ka, hayop ka? At saka, 10 taon ang pinirmahan kong kontrata. Hindi naman ako pinaalis ni Boss Lin. Oh, bakit? Hindi mo ba gusto? Magpapalawak pa nga ako ng kulungan eh. Magtatayo pa ako ng 3 hanay ng kulungan ng manok para mag-alaga ng 20,000 manok. Dating ng araw, pagbukas mo pa lang ng bintana ng kwarto mo, puro manok na ang makikita mo. Paglabas mo ng pinto, tay agad ang sasalubong sayo. Habang buhay ka nang hindi makakapag-asawa. Kung talagang hindi mo kaya, sige, bibigyan kita ng bawas. 200,000, walang bawas kahit 5, 200,000 talaga. Bakit hindi ka na lang mang-hold up? 150,000 para sa pagpapatayo, kasama na ang mga sisu at patuka, pati na rin sa pagod at sa kikitain ko pa sana sa susunod na 9 na taon. Malaki na ang ipinaubaya ko sa'yo. Nasa sayo kung pipirmahan mo o hindi. Kapag hindi ka pumirma, mag-aalaga pa ako rito ng 10 taon. Mag-aalaga ako rito hanggang sa maubos at mawala ng lahi ang pamilya Zhao mo. Pumirma ka na. Kapag nagpatuloy pa ito, talagang masisira ang pamilya natin. Pipirma ako. 150,000, walang kulang kahit 5. Mabilis ka palang kausap, Boss Zhao. Mga bata, kunin ang pera at magtrabaho na. Haha. Haha, Boss Zhao. Salamat sa transaksyon, ha. Kapag gusto mo uling mag-alaga ng manok sa susunod, hanapin mo lang ako, ah. Bibigyan kita ng diskwento.
Dati, pinahirapan niya sila at ayaw pumirma. Ngayon, nakuha tuloy sa kanya ng walang kahirap-hirap ang 150,000. Buti nga sa kanya, bagay lang sa kanya, di ba? Lugmok na talaga ang pamilya Zhao ngayon. Hindi na sila makakapagtaas ng noo habang buhay. Sige, tumawa kayo. Sige lang, tumawa kayo. Nagbayad ako ng 150,000 para lang sa kapayapaan. Kapag nakapag-asawa na ako, at nagdaos ng pinakamalaking kasalan sa buong baryo. Bawat isa sa inyo, luluhod habang pumupunta sa handaan ng aking Kasal. Boss Zhao, magandang balita. May nahanap akong babae rito. Nakita niya ang litrato ng bago mong bahay at pumayag siyang makipagkilala sa'yo. Hahaha, narinig niyo ba yon? Ako pa rin si Zhao Ziqiang, ang pinakasikat sa baryong ito. Hanapan mo ako ng pinakamagandang babae riyan. Yung mas maganda pa kaysa sa huli. Kapag naidaos na ang kasalan, darating ang buong nayon para batiin tayo. Sino pa ang makakaalala sa bulok na paliparan na yon? Hahaha. Ang pamilya Zhao pa rin ang pinakamakapangyarihan sa buong nayon. Hahaha. Anak, giniba na ang paliparan. Nagyayabang na naman ang mga Zhao. Nabalitaan ko na ipinaghahanap na naman siya ni Tiawang ng mapapangasawa. Balita ko'y magdaraos pa sila ng pinakamalaking kasalan sa buong nayon. Sa halagang 150,000, ganoon-ganoon na lang ba niya bibilhin ang katahimikan niya? Itay, ang 150,000 na pambili ng katahimikan niya. Sulit yon. Akala niya marahil ay tapos na ang bangungot niya. Pero sa katunayan, nagsisimula pa lang ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't giniba na ang paliparan? Kahit nasa atin pa rin ang lupa, ano pa ba ang magagawa mo rito? Itay, nasa kamay ko pa rin ang lupa. Ang paliparan ay nakasagabal lang sa tulog niya. Pero ang patakaran ang hinding-hindi magpapabangon sa kanya habang buhay. Magaling, napakahusay mo, anak. Mas may mararating ka kaysa sa akin na iyong ama. Nakatingin sa iyo ang lolo mo mula sa langit. King Feng. Bihira kang mapadpad dito maligayang pagdating. May magandang balita na ba tungkol sa pagpapatayo ng bahay? Basta't makuha mo lang ang pirma ng pamilya Zhao, aasikasuhin agad ng nayon ang mga papeles mo. King Feng, huwag mong madaliin ang pagpapatayo ng bahay. Kunin mo muna ang pirma, Kapitan Sun. Hindi ako naparito ngayon para sa pagpapatayo ng bahay, Kapitan Sun. Nais kong ibigay ang buong lupain ng aming mga ninuno bilang donasyon sa nayon ng walang hinihinging kapalit upang patayuan ng isang pampublikong himlayan ng mga abo. King Feng, ikaw, talaga bang ipapamigay mo ang lupang ito? Ito ang pinag-ugatan ng 3 henerasyon ng inyong pamilya. Kahit hindi ka makapagtayo ng bahay, hindi mo naman kailangang humantong sa ganito. Kapitan, ang pagbibigay ng lupang ito sa nayon ay para sa ikabubuti ng ating mga kanayon. King Feng, kung magtatayo ng himlayan ng mga abo sa lupang ito, papayag kaya ang kapitbahay ninyong pamilya Zhao? Nakaharap pa naman ang bago niyang bahay sa lupang ito. Kalihim Sun, nagdonate ako ng lupa para magpatayo ng imbakan ng mga abo at sumunod sa tamang proseso. Tungkol naman sa pagpirma ni Silin, hindi ba trabaho na ng barangay na asikasuhin yan? Dumaan ito sa tamang proseso. Tamang proseso. King Feng, noong una kasi, tungkol sa pagpirma ng pamilyang Zhao noon. Nahirapan din ang barangay noon, di ba? Sana ay pagpasensyahan mo na. Pero ngayon, maayos na ang lahat. Pampubliko na ang lupang ito. Kahit sumigaw pa siya ng sumigaw sa tapat ng pader, wala na siyang magagawa. Kakampihan ka ng barangay. At saka, may masukal na kagubatan sa tabi ng lumang lot ni Kalihim Sun na nakaharang sa daan. Napakasakit sa mata kapag dumadaan doon. Ipinagkaloob ko ang lupang ito, kaya hindi ba dapat bigyan din ako ng barangay ng kapalit na bagong lot para sa bahay ko? King Feng, kahanga-hanga ang malasakit mo. Walang kapantay. Ang barangay na ang bahalang mag-asikaso ng maayos sa imbakan ng mga abo. Kapag nalaman ito ng mga nasa itaas, tiyak na pupurihin ka nila. Tungkol naman sa bagong lot, maganda ang feng shui ng lupa sa pangalawang grupo. Ako na mismo ang maglalakad ng mga papeles. Gagawan ko ito ng espesyal at mabilisang paraan. Darating ang grupo ng mga manggagawa mula sa King Feng Group pagkatapos ng 3 araw. Pasensya na sa abala, pero pakiusap, asikasuhin mo ng mabuti ang mga papeles, Kalihim Sun. Ziqiang, saan naman natin kukunin ang perang yan?
Kababayad pa lang natin ng 150,000 piso para sa paliparan. Ubus na ang ipon ng pamilya natin. Kailangan natin itong daanin sa engranding handaan. Dapat ito ang pinakamalaking handaan sa buong ngayon. Para makita ng mga taong nag-aabang na pagtawanan tayo. Kung sino talaga ang pinakasikat sa nayong ito. Boss Zhao, sumagot na ang pamilya ng babae. Si Binibining Zhao, nakita na ang mga larawan ng bago ninyong bahay. At gustong-gusto niya ito. Pero may hiningi silang isang kondisyon. Anong kondisyon yan? Sabi nila, humihingi raw sila ng 188,000 piso para sa dote. At kailangan ding magdaos ng isang handaan sa bayan. Pagkatapos ay maghahanda uli ng isa pa pagbalik sa nayon. Sabi nila para raw itong dobleng biyaya. Kaya dapat engranding-engrande ang pagdiriwang. Zikyang, aabot sa mahigit 400,000 piso ang lahat ng yan. Saan naman tayo makakakuha ng loan yan? Magloon muna tayo para maitaguyod ang kasal, saka na natin dahan-dahang bayaran. Hindi ko papayagang maging katatawanan sa harap ng pulubing si Lin Qingfeng at ng mga kasama niya. Kuya, bakit ka ba namomroblema? Ipaubaya mo sa akin ang tungkol sa pera. May kakilala ako sa bangko. Sisiw lang ang loon, mabilis lang yan. Magkano ba ang kailangan mo? 500,000, 800,000, sabihin mo lang agad. Boss Lin, kakapunta lang dito kaninang umaga ng lokong si Zhao Ziqiang. Kasama niya si Chen Qiang nang pumunta rito. Pagkabukas pa lang ng bibig, humingi agad ng 600,000 para ipanggasto sa kasal. Magkano ang inaprubahan? Ayon sa utos ninyo, nilimitahan ko muna ang credit limit niya. 50,000 lang ang inaprubahan ko. Nag-init agad ang ulo ni Zhao Ziqiang doon pa lang. Sabi niya, barya lang daw ang 50,000 kumpara sa dote. Namula ang mukha niya na parang kamatis sa galit. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon para ialok ang pagsasanla ng bahay niya. Umaabot sa 800,000 ang appraisal value ng bahay niya. Sa 70% limit, pinahiram ko siya ng 600,000. Tinaasan ko ng husto ang interes para sa inyo. Pero hindi naman niya naintindihan yon. Masyado lang siyang abala sa pagbibilang ng pera. Kapag na-overdue ng 3 buwan, diretsong kukunin ng bangko ang bahay para ipa-auction nang hindi na kailangang magpadala ng abiso. Nakatago ang mga kondisyong yan sa supplementary agreement. Pumirma siya nang hindi man lang tinitingnan iyon. Ano ang itsura niya habang pumipirma? Nakatitig lang ang mga mata niya sa matatanggap niyang pera. Nanginginig pa nga ang mga kamay niya. Sinabihan ko siyang basahin muna ang mga kondisyon. Sabi niya, bakit ko pa babasahin yan? Hindi mo naman ako lolokohin, di ba? Basta na lang niya pinirmahan agad ng mabilis. Pagkatapos pumirma, tinanong pa niya ako kung kailan papasok ang pera. Pera lang talaga ang laman ng utak niya. Kapag nabulag ang tao ng kanyang pagnanasa, wala na siyang ibang makikita. Hayaan mo siyang pirmahan yan ng walang pag-aalinlangan. Huwag kang mag-iwan ng anumang butas. Maliwanag, Boss Lin. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong kusang loob niya itong gagawin. At masaya pa siyang magpapatatak ng kanyang thumbprint. Walang problema sa kontrata. Maaari ka nang umalis. Sige po, Boss Lin. Huwag na po kayong mag-abala. Kayo po ang mauna, Boss Qian. Ang pundasyon ay ginawa ayon sa tamang detalye. Ang ibinuhos na sementong C30, walang bawas kahit 1 pulgada. Naidala na rito ang 12 pangunahing lapida mula sa bilin. Gawa ito sa itim na granito mula sa Shaanxi. Sabi ng taga-ukit, matatapos ang buong sulat sa loob ng 3 araw. Gaano katagal ang buong paggawa? 1 buwan. Ang mga patungan ng lapida, daanan, mga puno ng pino, at mga halaman ay handa na lahat. Boss Lin, ang kolumbarium na ito ay itatayo rito. Tapat na tapat sa mismong pintuan ng pamilya Zhao. Kung mag-ingay sila at harangan ang construction site, lahat ay legal at sumusunod sa patakaran. Inaprubahan na ito ng baryo at nakarehistro na sa bayan. Tapos na rin ang panahon para sa pampublikong patalastas. Ang lupang ito ngayon ay pampubliko na, hindi na sa mga Zhao, at lalong hindi sa mga Lin. Maliwanag po. Boss Lin, nagsimula na rin gumawa sa Qingfeng Court, sa silangang labas ng bayan. Sabi ng taga-disenyo, ayon sa kahilingan nyo, isang tradisyonal na bakurang Chino na may 3 looban. Mabububungan na ito bago matapos ang buwan. At nagsimula na rin ang pangkat ng mga magdedekorasyon. Ang mga materyales ay binili ayon sa listahang ibinigay nyo. Kunan mo ng larawan ang bawat yugto ng gawa at ipadala mo sa akin. Mag-ulat po ako linggo-linggo. Maliwanag po. Sa ika-18 ng buwang ito, magandang araw po iyon, Boss Lin. Anong klaseng araw para sa paglilipat ng mga puntod?
Sa ika-18 ng buwang ito, maganda ito para sa paglilipat ng libingan at para rin sa kasal. Ang dote ay 200,000, 50,000 para sa mga gintong alahas, 30,000 para sa sasakyan sa kasal dito sa bayan, 80,000 para sa handaan, at 50,000 naman para sa handaan sa baryo. Hindi pa kasama rito ang iba pang maliliit na gastusin. Umabot na agad sa 410,000. May loan na 600,000, may 150,000 naman mula sa kabayaran ng paliparan. Ang natitirang 450,000 ay gagamitin para sa buong kasal. 40,000 na lang ang natitira sa akin. Ano nang ikinakatakot mo? Sa mga regalo pa lang sa kasal, makakakuha tayo ng mahigit 100,000. Pagkatapos nating magpakasal, magpo-focus ako sa mga proyekto ko. Ilang buwan lang, mababawi rin natin yan. Ano yung ingay na yon? Mukhang may ginagawang pagtatanim at pagpapaganda rito sa nayon natin. May ipinaskil na anunsyo sa bulletin board noong nakaraang araw. Halikayo, tanggapin ninyo ito. Ako, si Zhao Ziqiang, ay malapit ng ikasal. Ang pinakamagarbong kasal sa buong nayon. Dumalo kayong lahat sa handaan namin ha. Ang mga kotse sa kasal ng anak ko ay 20 sasakyan, at lahat yon ay puro Audi 6. Hahaba ang parada mula sa bayan hanggang sa mismong pasukan ng nayon natin. Ito na ang pinakaunang ganoon kaingranding parada sa kasaysayan ng nayon natin. Boss Zhao, may panibago na namang kahilingan ang panig ng babae. Gusto raw nilang magpakuha ng litrato sa labas, doon mismo sa syudad. Ang isang package ay nagkakahalaga ng 28,000. Doon daw sa pinakamagandang studio sa syudad magpapakuha, at gusto pa nilang magdagdag ng biyahe para mag-photoshoot sa dalampasigan. Mukha ba akong walang pambayad sa ganyang kaliit na halaga? Aba, hindi ba't ang dakilang pilantropo na si Lin ito? Nabalitaan ko na ipinamahagi mo raw ang lupa ng inyong sinaunang tahanan. Hahaha, hindi ka na makakapagtayo ng bahay doon. Kaya ba hinayaan mo na lang ng ganoon dahil wala ka nang magagawa? Boss Zhao, kumusta naman po ang paghahanda para sa kasal nyo? Sapat ba ang inyong pera? Sige na. Marami akong pera. Lin Qingfeng, mag-abang ka na lang at tingnan mo kung gaano ako kasikat at kamagarbo. Huwag kang maiinggit kapag dumating ang araw na yon. Boss Zhao, habang nagpapakasikat ka, huwag mo namang kalimutang tumingin sa iyong dinaraanan. Nagmamarunong ka na naman. Alam ko ang aking dinaraanan, ako mismo. Ang titingin kung paano ka magiging kaawa-awa sa tabi ng sirang lupang iyan. Habang buhay. Ang araw ng kasal ay nakatakda sa ika-18 ng buwang ito, sa ganap na 8:18 ng umaga, na siyang magandang oras. 20 kotse para sa kasal. Dapat ay kulay puti lahat. Para sumimbolo sa pagmamahalang hanggang sa pagtanda. May 2 regalo sa bawat kotse. Kapag may kulang kahit isang bagay sa mga sasakyan, hindi matutuloy ang kasal na ito. Walang problema. Sa ika-18, ganap na 8:18. 20 puting kotse para sa kasal. Ako si Zhao Ziqiang, sisiguraduhin kong magiging ingrande at maayos ang lahat. Nagsama sana kayo hanggang sa pagtanda. Napakaganda ng kahulugan niyan. Boss Zhao, sa wakas ay natupad na rin ang lahat ng mga pangarap ninyo. Sige. Sa ika-18. Sige, ipapalimbag ko na agad ang mga imbitasyon. At ipapamahagi ko ito sa bawat bahay. King Feng, bubuksan na ba agad ang kolumbarium sa ika-18 ng buwang ito? Hindi ba masyadong nagmamadali yan? Hindi naman. Pinili ng Feng Shui Master ang petsang iyan. Ngayong ika-18 ng buwan, ang paghukay ng lupa, pagtayo ng lapida, at paglipat ng libingan upang pagsamahin ang ating mga ninuno. Isang pagkakataong minsan lang mangyari sa loob ng 100 taon. Paano naman po ang magiging ruta ng prosesyon para sa patay? Sa ika-18, 8:00 ng umaga, magsisimula ang prosesyon mula sa kolumbarium. Dadaan tayo sa pangunahing kalsada sa silangang dulo ng nayon. Dadaan sa tapat ng barangay hall, ikot sa matandang puno ng akasya sa pasukan ng nayon. Sa kakakanan sa daan patungo sa kanlurang dulo ng nayon, at pagdating sa panulukan ng 3 kalsada, hihinto tayo sandali. Bakit kailangang huminto doon? Xiao Chen, ito ang listahan ng mga makikiramay sa prosesyon para sa ika-18. May 42 kamag-anak mula sa pamilya Lin. Ang bawat isa ay dapat magsuot ng puting damit at puting pantalon. May dalang puting tuwalya at hawak na baston ng pagdadalamhati na gawa sa kahoy. Para sa banda, kunin mo ang pinakamagagaling na tagatugtog ng trompeta sa bayan para maging maingay at engrande ang prosesyon. Mag-imbita ka rin ng ilang paring taoista para magpalayas ng mga masasamang espiritu. Sige po, Boss Lin. Pero King Feng, hindi ba?
Hindi ba parang napaka-engrande naman yata ng paghahandang ito? At saka, kasabay nito ang kasal ng pamilya Zhao. Samantalang ang pamilya Lin naman ay ihahatid ang ating mga ninuno sa kanilang huling hantungan upang mamahinga ng may kapayapaan. Kaya natural lang na gawin nating engrande ang lahat. Ngayong araw, ako ang magiging pinakagwapo at sikat na lalaki sa buong nayon. Kumpleto na ba ang 20 puting kotse? Opo, kumpleto na po ang lahat. Ang nangungunang sasakyan na Porsche ay nasa pasukan na ng nayon. Punong-puno ito ng mga sariwang bulaklak, napaka-engrande tingnan. Alis na tayo, dapat makapasok na tayo sa pinto sa ganap na 18 at 18 minuto ng umaga. Kahit 1 minuto, hindi dapat mahuli. Kahit sinong pumunta sa kasal ko ngayon para makisaya. Bibigyan ko ng saga ng pulang sobre na may lamang pera. Baha ang alak at pagkain para sa lahat. King Feng. Dumating na ang takdang oras. Dumating na. Ngayong araw, maihahatid na natin si Lolo sa kanyang huling hantungan upang siya ay makapagpahinga ng mapayapa. Pasensya na po, Boss Lin. Sabi ng Feng Shui Master, eksaktong alas 8:18 ng umaga dapat simulan ang paghukay at pagtayo ng lapida. Para sa paglilipat ng libingan ng mga nuno at ninuno ng pamilyang Lin, ngayon ay ililipat na sila sa kanilang bagong hantungan. 70. Tay, gabayan nawa kayo sa inyong paglalakbay. Tay, sumalangit nawa ang inyong kaluluwa. Narito ang inyong manugang upang ihatid kayo. May mga Range Rover. Ang raming ng Range Rover. May mga candy at pulang sobre para sa lahat ng makakakita. Zikiang, siguraduhin mong sapat ang mga pulang sobre bago tayo pumasok. Hindi basta-basta papatalo ang mga kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, may 79 na pulang sobre para pag-agawan nila. Eksaktong alas 8:18 tayo papasok. Para swertehin at umasenso tayo ng husto. Boss Zhao, mukhang may nangyayari po sa harap. King Feng. Malapit na ba tayo sa sangandaan sa harap? Opo, sa may 3 sulok na interseksyon. Hindi ba't ang konvoy ng kasal ng pamilyang Zhao ay dadaan din doon sa parehong oras? Andyan na sila. Konvoy nga ba ng kasal ang nasa harap? Huwag kang maingay. Kapag sinabi ni Boss Lin na huminto, huminto ka. Lolo. Nanonood po kayo mula sa langit. Ang dangal ng pamilyang Lin. Ititindig po ng apo ninyo ngayon din. Zikiang, napakasaya ko ngayong araw. Siyempre naman, dahil kasama mo ako. Pagdating sa baryo, maglakad ka lang ng taas noo. Mula sa pulang alpombra hanggang sa bulwagan, tuloy-tuloy ang paputok ng buong 10 minuto. Lalabas ang lahat ng tao sa baryo para manood. Ngayong araw, papakita ko ni Zhao Ziqiang sa buong baryo. Kung sino talaga ang nagwagi at hari sa buhay na to. Pitompu. Halik muna, mahal ko. Buisit, marunong ka ba talagang magmaneho? Li King Feng, sinasadya mo ba yan, ha? Kasal ko ngayon, kaya tumabi ka sa daan ko. Pampublikong daan to, kahit sino pwedeng dumaan dito. May kasalan sa inyo, pero sa pamilya ko naman ay paglilipat ng libingan. Magkanya-kanya na lang tayo ng daan. Kuya, kalma lang, kabaong yan, hindi pwedeng mabangga. Zikiang, anong nangyayari rito? Bakit may prosesyon pa ng patay? Pabalik na siya. Utsa, nakakahiya namang umatras. Gusto mo bang bunggin natin ang kabaong sa harap? Kuya, malapit na ang takdang oras. Wala na tayong oras para mag-aksaya. Umiwas tayo, daanan natin ang pilapil. Kuya, napakakitid ng pilapil. Paano makakadaan ang ganito karaming kotse? Kung sinabi kong doon iwas, doon iwas. Isa-isang kotse ang dadaan. Buisit, parang mga multong ayaw kaming tantanan. Zikiang, paano pa matutuloy ang kasal nito? Napakademalas naman nito. Ayos lang yan, nagkataon lang talaga. Inililipat lang ng hampas lupang si Lin King Feng ang libingan ng pamilya niya. Wala tayong kinalaman doon. Pagkarating natin sa bahay at pagkasindi ng mga paputok, mawawala rin ang lahat ng kamalasan.
Boss Zhao, huminto po sila, hindi na sila sumunod. Salamat naman, sa wakas ay natakasan din natin sila. Muntik na akong mamatay sa takot. Nandito na ang bride, tulungan siyang bumaba. Bilis, malapit na ang takdang oras. Sinta, konting tiis na lang. Magiging maayos din ang lahat pagkatapos ng seremonya. Ang garbo ng pamilyang Zhao ko ay numero 1 sa buong nayon ng Qingshan. May kakayahan talaga si Boss Zhao. Bumili na ng bahay sa lungsod, bumalik pa rito para magpatayo ng gusali. Dobling swerte talaga. Mukha ring laking lungsod ang mapapangasawa niya. Napakaswerte talaga niya. Boss Zhao, sinabi mo noon na magiging marangya ang kasal na ito. Naniwala naman kami sa'yo. Pero anong nangyari ngayon? Pinagtatawanan na tayo ng buong nayon, ang makasalubong ng kabaong sa daan. Yan ba ang tinatawag mong marangya? Kailangang dagdagan ang dote. Auntie, wag naman po natin dagdagan. Kung hindi, kanselahin na natin ang kasal na ito ngayon din. Dagdagan mo pa ng 80,000 at ang 3 gintong alahas ay gawing 5. Dapat matapos at matuloy ang kasal na ito ngayong araw. Kung sino ang humarang sa akin, makakaaway ko. 600,000 utang at dagdagan pa ng 80,000. Ito, talagang sinaside na tayo hanggang buto. Dobling swerte. Ang pag-aaway ng mag-asawa, lalo lang silang naglalapit. Talagang mahal ka ni Boss Zhao. Tingnan mo naman ang bahay na ito, napakagarbo. Sino sa buong nayon ang makakapantay dito? Dahil mukhang magarbo naman ang bagong bahay, hindi ko na lang mamasamain. Pero sa mismong seremonya ng kasal, kailangang maging napaka-engrande nito. Hindi na pwedeng magkaroon pa ng aberya. Ang oras ng seremonya ay sadyang ipinakalkula ko pa sa isang dalubhasa sa Feng Shui. Sa tanghaling tapat, kung kailan pinakamalakas ang positibong enerhiya, kahit anong masamang espiritu, hindi makakalapit sa atin. Sa lahat ng mga kamag-anak at kaibigan, dumating na ang mapalad na oras. Inaanyayahan ang bagong kasal na pumunta sa kanilang pwesto. Lin Qingfeng, ano man ang pinaplano mo, kasal ko ngayon. Kahit ano pa ang mangyari, ako ang hari ngayon. Dumating na ang mapalad na oras. Ang bagong kasal, pumunta na sa inyong pwesto. Sa ating mga minamahal na kamag-anak at kaibigan, ngayong araw ay ang masayang pag-isang dibdib ni na Ginoong Zhao Ziqiang at Binibining Zhu Yuanyuan, ang dakilang araw ng kanilang masayang pagpapakasal. Formal na po nating sisimulan ang seremonya ng kasal. Ang unang bahagi, ang pagpupugay ng bagong kasal sa langit at lupa. Unang pagpupugay sa langit at lupa. Mabuti. Sa wakas, may sarili ng pamilya ang aking anak. Natupad na rin ang pinakahahangad ko. Pangalawang pagpupugay sa mga magulang. Mabuti. Nga, sa wakas, may magkokontrol na kay Boss Zhao. Sabi ko sa'yo walang problema, di ba? Napakagarbo nito. Nanonood ang buong nayon. Nga, bilisan na nating tapusin ito. Nasisikipan ako sa belong ito, pawis na ako. Sandali lang, malapit na. Huling pagpupugay na lang, matatapos na. At magiging ganap ka ng asawa at bahagi ng pamilya Zhao. Opo. Tapos na ang pagpupugay sa mga magulang. Laging tatandaan ang utang na loob sa mga magulang. At ngayon, ang susunod. Mag-asawa, yumukod sa isa't isa. Kaninong handaan yan? Bakit parang may tugtog ng patay? Tugtog ba yan para sa patay? Huwag naman sana. Saan galing ang lamay na yan? Ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit nandyan na naman sila? At ang dami pa nila. Junjun, harangan mo sila. Bigyan mo ng pera at sigarilyo, basta paikutin mo sila sa ibang daan. Bilis, sige. Ako na. Ziqiang, nandyan na naman sila. Matutuloy pa ba ang kasal na to? Ayos lang, walang problema. Nagkataon lang yan. Huwag kang matakot, nandito ako. Ziqiang, nandyan na naman sila. Matutuloy pa ba ang kasal na to? Ayos lang, walang problema. Nagkataon lang yan. Huwag kang matakot, nandito ako. Hoy, huminto kayong lahat. Kasal ni Boss Zhao ngayon. Magkano ba ang gusto nyo para dumaan sa tabi? Sabihin nyo lang ang presyo. Para sa mga buhay ang daan ng buhay, at para sa mga patay ang daan ng patay. Ang daang ito ngayon ay para sa mga patay. Hindi kami tatabi, kalasing.
Parang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon na. Bakit sa tapat pa mismo ng pinto sila dumadaan? Mukhang may naagrabyado sila. Baka hindi na matuloy ang kasal na to. Tapos na, tol. Itaas ang baso para simulan ang pagbubunyag. Columbarium, hindi ba sementeryo to? Bakit nagpatayo ng columbarium sa tapat mismo ng bahay? Paano pa matitirhan ang bahay na to? Hindi maaari. Paano nangyari to? Hoy Zhao, wala ka ba talagang konsensya? Ipinatayo mo pa talaga ang bahay sa gitna ng sementeryo. Gusto mong patirahin ang anak ko sa bahay na katabi ng mga patay. Anak, hindi mo dapat ituloy ang kasal na to. Araw-araw kang makikipagharap sa mga puntod ng patay. Paano ka mabubuhay ng ganyan? Zhao Zixiang, manloloko ka. Sementeryo pala ang mismong tapat ng bahay mo. Hindi ko na itutuloy ang kasal na to. Wala na. Katapusan na. Tapusan na ng pamilya Zhao. Lin Qingfeng, hindi pa tayo tapos. Zixiang, bumalik ka rito. Pigilan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang gumawa ng gulo. Lin Qingfeng, sinadya mo ito. Nagtayo ka ng himlayan ng mga patay sa tapat mismo ng bahay ko. Armahin ka sana at hindi ka mamatay ng payapa. Zhao Ziqiang, kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos. Opisina ito ng barangay, hindi ito ang bahay mo. Papatayin kitang hayop ka. Opisina ito ng barangay, hindi ito lugar para magwala ka. Noong panahong, naisip mo ba na darating ang araw na ito noong pinigilan mong pirmahan ang papel ng pamilya Lin? Legal ang pagtanggi kong pumirma noon. Sinasadya niya akong gipitin. Sertipiko ng pagmamay-ari ng lupain ng ninuno ng pamilya Lin. Inilabas ito ng kawanihan ng lupa ng lalawigan noong taong 1978. Malinaw at kumpleto ang mga dokumento. 4 na henerasyon na ang gumamit nito. Legal ito at walang anumang nilabag. Ito ang kasunduan sa donasyon ng lupain para sa pampublikong himlayan ng abo. Ipinagkaloob ko ang aking lupain sa barangay para pagtayuan ng himlayan ng mga yumaw. May opisyal na tatak ng barangay. Nakarehistro sa tanggapan ng kagalingang panlipunan ng bayan. Kumpleto ang lahat ng papeles, ang dokumento ng pag-apruba sa lokasyon ng himlayan, ang ulat ng pagsusuri sa kapaligiran, at ang pahintulot na baguhin ang gamit ng lupa. May opisyal na tatak ang bawat pahina. Dumaan sa tamang proseso at legal ang lahat. Alalahanin mo kung paano mo ako ginipit noon. Ngayon, walang kulang kahit isang papel sa mga ginawa ko. Ginamit mo ang mga patakaran para gipitin ako. Hinayaan mo ang mga magulang ko na magtiis sa tumutulong bahay ng 1 taon. Ngayong ibinabalik ko sa iyo ang ginawa mo gamit din ang batas. Hindi pa ito sapat. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Ang lakas din ng loob mo, Zhao Ziqiang, kung saan-saan ka gumagawa ng kaaway. Matapos kang mabitag ng sarili mong kalokohan, may gana ka pa talagang magwala rito. Talagang nabulag ako sa iyo noon. Halika na, kanselado na ang kasal na ito. At ang 180,000 dote, kahit isang kusing, walang babalik sa iyo. Hayaan mo siyang magdemanda. Nakakahiya ka, tumayo ka riyan. Umuwi ka na, wag mo na kaming ipahiya rito. Buti nga sa kanila kung paano nila trinato ang pamilya Lin noon. Ngayong taon, ganoon din ang bumalik sa kanila. Napakabait at napakatahimik na tao pa naman ni Lin Bao. Pero sa tindi ng galit, na ospital pa siya. Ganyan talaga ang karma. Sige, mauuna na ako, may gagawin pa ako sa bahay. Tapos na. Sira na ang lahat. Wala na ang bahay, pati ang mapapangasawa ko, nawala na rin. Wala na akong panahong makipagbiruan. Ako na ang kakausap sa pamilya Zhou. Nagbigay na tayo ng dote na 180,000 piso. Tapos sasabihin lang nilang hindi na nila ibabalik yon. Alam na ng buong nayon ang nangyari. Hindi hahayaan ng pamilya Zhou na mapahiya sila ng ganyan. Hindi ko rin kayang mapahiya ang pamilya Zhao. 3 henerasyon na tayong nag-iisang anak na lalaki. Hindi naman pwedeng sayo lang mapuputol ang lahi natin.
Magmamakaawa ako kay Yuan. Luluhod ako at magmamakaawa roon kahit isang buwan. Bigyan niyo lang ako ng isang buwan, gagawa ako ng bagong bahay. Tiya, alam ko pong nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Magtatayo po ako ng bagong bahay. Malayong malayo sa sementeryong yon. Kahit lumuhod ka pa riyan, walang mangyayari. Hindi ko papayagang ikasal ang anak ko at tumira sa tabi ng sementeryo. Tumayo na kayo riyan at umalis na, tiyo. Magpapatayo po ako ng bago. Bibili ako ng lupa sa bagong subdivision. Malayong malayo sa columbarium. Bigyan niyo lang po ako ng kaunting oras. Lene, sa bagong subdivision. Alam mo ba kung magkano ang presyo ng lupa doon ngayon? Katatayo mo pa lang ng isang bahay. Saan ka kukuha ng pampatayo ng panibago? Mangungutang ako, magluloon ako. May mga kakilala ako. Pumayag lang po kayo, bigyan niyo lang ako ng isang buwan. Isang buwan? Sige, sa loob ng isang buwan. Patayuin mo ang bahay sa bagong subdivision. At papupuntahin ko si Yuan para makita niya mismo. Kung pwede na itong tirahan, tuloy ang kasal. Hindi na natin kailangang pag-usapan pa yan. Pero kapag lumampas ka kahit isang araw lang, huwag ka nang magpapakita pa rito. At hindi na namin ibabalik kahit isang kusing ng dote. Kasalanan mo yan, ikaw mismo ang sumira sa lahat. Isang buwan. Isang buwan lang, may pag-asa pa. Isang buwan na lang. Binigyan tayo ng pamilyang Zhu ng isang buwan para magpatayo pa ng isang bahay. Kamatayan naman o. Pagkatapos maitayo ang isang to, simot na ang pamilya natin, butot balat na lang ang matitira sa atin. Halos ubos na ang malaking bahagi ng perang nakuha natin sa utang. 150,000 ang nakuha natin sa danyos mula sa airport. At gumastos pa tayo ng mahigit 100,000 para sa kasal, di ba? May huling bakanteng lot pa sa lugar ng Xinkun. Tungkol naman sa address na itatanong ko na, Zhangsan. 120,000 ang hinihinging presyo. 120,000 para lang sa lupa. Kulang sa 200,000 na lang ang maitira. Saan naman abot yon? Semento, pampasweldo sa mga trabahador. Alin ba doon ang hindi kailangan ng pera? Pagtiyagaan muna nating maitayo to para lang mapakalma si Yuan, saka na natin isipin ang iba. Ang matitira, gawa na lang natin ng paraan pagkatapos. Oh, Boss Zhao. Ano, seryoso ka ba talagang bilhin ang loteng to? Sabihin mo na ang presyo. 200,000. Sagad na yan, 200,000. Grabe, nang hold up ka ba? Noong nakaraang buwan lang, 120,000 lang to. Tumaas na ang presyo sa merkado, Ito na lang ang natitirang lot sa lugar na to. Kung ayaw mo, marami pang iba ang nag-aabang sa likod mo. Kung namamahalan ka, Boss Zhao, doon ka na lang tumingin sa mga villa. 150,000. Kung papayag ka, pipirmahan ko na ang kontrata. Sige na nga, dahil malakas ka sa akin, Boss Zhao. 150,000, pirmahan na. Sekretaryo Sun, tulungan niyo naman akong asikasuhin ang permiso sa pagpapatayo ng bahay. Paano naman ang mga pirma ng 4 na kapitbahay mo? Tito Wang, kasalukuyan ko pa pong inaasikaso yan. Pakiabot muna po sa aking form. Kapag nakumpleto ko na ang mga pirma, ibabalik ko agad sa inyo. Sa Silangan, si Mang Wu. Sa Kanluran, si Mang Liu. Sa Hilaga naman, si Mang Chen. Kilala mo naman sigurong lahat ang tatlong yan. At sa Timog. Ang lot sa Timog ay isang bagong tayong marangyang mansyon. Hindi ko rin gaanong kilala kung sino ang may-ari niyan. Balita ko, napakamalihin niya at bihira lang lumabas ng bahay. Halos hindi na bumubukas ang gate nila, kaya magtanong-tanong ka patungkol sa kanya. Walang problema. Gagawa ako ng paraan. Tito Wu, baka naman po pwedeng makiusap na mapapirmahan ko sa inyo to. Kayo na lang po ang kulang para maitayo ko na ang bahay ko. Oh, Boss Zhao, ikaw pala. Nabalitaan ko na may nagtayo raw ng columbarium sa tapat mismo ng bahay mo. Kaya ka ba lilipat ng bahay ngayon? Tio Wu, lumang kwento na po yon. Parang awan nyo na po, tulungan nyo na ako. Sige na, sige na. Magandang bagay na may pangarap ang mga kabataan ngayon. Tio Liu, pasensya na po sa abala, pakipirmahan naman po ito. Haha, binabati kita, Boss Zhao. Kapag lumipat ka rito, magkapit-bahay na tayo. Boss Zhao. Noong hinarang mo ang pirma para kay Lin Qingfeng noon, ang yabang-yabang mo pa sa tapat ng opisina ng barangay, di ba? Ngayon, naramdaman mo rin kung gaano kahirap ang magmakaawa kung kani-kanino. Hahaha. Tao po, kapitbahay nyo po, nakikibisita lang. Parang awa nyo na po, boss, pakipirmahan naman ito para sa akin. Nakita mo na ba ang may-ari ng mansyon doon sa Timog? Hindi pa. Mula nang magbukas ito, hindi pa siya bumibili rito kahit isang pakete ng sigarilyo. O kahit isang bote ng tubig, Boss Zhao. Hinahanap mo pa rin ba ang may-ari ng bahay na yon? May nabalitaan ako.
Bukas ng tanghali, may handaan para sa paglipat ng bahay doon sa mansyon. Dumating na nga ang mga truck na naghahatid ng mga pagkain. Punong-puno ang buong truck. Totoo yan, kailan ka ba pinagsinungalingan ng tiyazhaw mo? Bukas ng tanghali, magdala ka ng mamahaling regalo para batiin sila. Samantalahin mo ang pagkakataon para hingin ang pirma niya. Sa ganoong kasayang araw para sa kanila, hindi ka naman siguro nila magagawang palayasin agad. Sige, pupunta ako bukas. Hindi pa po gising ang may-ari at hindi rin po siya tumatanggap ng bisita. Kuya, ayon sa batas natin sa Civil Code tungkol sa karapatan ng magkakapitbahay, obligasyon niyang makipagtulungan at pumirma rito. Kung hindi, ay demanda natin siya. Anong idemanda kapag naubusan tayo ng oras, katapusan ko na. Manahimik ka nga. Napakainit sa labas. Nakatayo na ako rito, buong umaga para lang maghintay. Kuya, nagmamakaawa po ako sa inyo. Payagan niyo naman akong makita ang may-ari. May emergency ako, sobrang importanteng bagay nito. Kung hindi pa ito pipirmahan ngayon, huli na ang lahat. Pumunta ka ba rito para bumati sa bagong bahay namin? Opo, opo. Ako po si Zhao Ziqiang mula sa kabilang lupain. Sinasadya ko pong bisitahin ang may-ari para batiin kayo sa paglipat sa bago ninyong tahanan. At para na rin sana humingi ng kaunting tulong sa inyo. Kung hindi pa ito pipirmahan ngayon, huli na ang lahat. Tuloy ka. Nagpapahinga muna sa kabilang silid ang may-ari, lalabas din siya mamaya para harapin ka. Napakaganda. Mas maayos pa to kaysa sa tinirhan ng lolo mo noon. Sulit na ang buhay ni tatay dahil dito. Ikaw talagang bata ka. Tahimik ka lang pero nagpatayo ka na pala ng ganitong bahay. Dito na matutulog si nanay sa silid na to mula ngayon. Kapag umuulan, hindi na natin kailangang sumalo ng tulo ng tubig mula sa bubong. Baojen. Napakaswerte mo sa anak mo. Napakaluwag at napakaliwanag ng bahay na itinayo niya ngayon. Sa kaligal ito at sumusunod sa lahat ng patakaran. Kaya walang sinuman ang makakapagsalita ng masama tungkol dito. Bata pa lang si Qin Feng, alam ko nang magiging matagumpay siya balang araw. Ngayon, talagang binigyan niya ng karangalan ang kanyang mga magulang. Kaya lumayo ka sa mga tauhan ng pamilya Zhao para mamuhay ka ng tahimik at mapayapa. Kapitan. Halika, uminom muna tayo kahit 2 tagailang. Ay naku, huwag na, huwag na. Kailangan ko pang bumalik sa opisina ng barangay. Anong babalik sa barangay? Ngayong araw, kailangan mong uminom kasama ko. Ito ang bagong bahay na ipinatayo para sa akin ng anak ko. Kaya hindi mo pwedeng tanggihan ang tagay na to para sa selebrasyon. Naitay, mula ngayon, ito na ang bago nating tahanan. Dito ay mamumuhay tayo ng marangal, ng may taas noo at walang kinatatakutan. Sige na, pumasok ka na. Pero yumuko ka lang at huwag kang tumingin kung saan-saan. Magandang araw po sa inyo, may-ari ng bahay. Ako po si Zhao Ziqiang mula sa kabilang lupain. Nandito po ako para batiin kayo sa inyong bagong tahanan. Nagmamakaawa po ako, pumirma na kayo. Kayo na lang po ang natitirang pamilya na hindi pa pumipirma. Parang awa nyo na po, tulungan nyo na ako. Zhao Ziqiang. Matapos ang mahabang pag-ikot, sa wakas ay nahanap mo rin ang lugar na to. Lin Qingfeng. Hindi mo ba naisip na ako pala ang kapitbahay mo sa tapat? Lin Qingfeng, paanong naging ikaw? Paano? Paanong nandito ka? Kailan mo pa binili ang bahay na to? Isang taon na ang nakalipas. Pumunta ang papa ko sa bahay nyo, may dalang alak at sigarilyo, para lang magmakaawang pirmahan mo yon. Pero nakadikwatro ka lang noon at mayabang na sinabing hindi ka pipirma. Sinipa mo pa nga at pinatumba ang kahon ng mga regalo. Nabasag at nagkalat ang mga itlog sa sahig. Sa sobrang galit ng papa ko, napasuka siya ng dugo roon mismo at naospital. Naaalala mo pa naman siguro yon, di ba? Naaalala ko. Mabuti naman kung naaalala mo, nagtayo ka ng mga gusali sa tapat ko, hinarangan mo ang pinto ko ng kolumbarium, at nagkalat ang mga bagong libingan sa buong paligid. At hawak mo pa pati ang pirma ng mga kapitbahay sa paligid. Lahat ng ito. Plano mo lahat to, gusto ko lang namang iparana sa'yo, kung ano ang pakiramdam noong nagmamakaawa ang papa ko sa'yo na pirmahan yon. Noong hinaharangan mo ang pirma ko noon. Hindi mo ba naisip na darating ang araw na to? Lin Qingfeng, ako ang may kasalanan.
nagkamali ako. Luluhod ako sa harap mo. Handa akong maging alipin mo. Magmakaawa lang. Pirmahan mo na to. 3 araw na lang ang natitira kay Yuan. Ngayong nagmamakaawa ka sa akin. Ano nang pagkakaiba niyan sa ginawa ng papa ko sa iyo noon? Ang tanging pinagkaiba lang, sinipa mo ang mga gamit noon. Habang ako ngayon, ipinapatong ko lang ang ballpen sa mesa. Ano ba yung isinisigaw ni Chen Qiang sa labas tungkol sa civil code? Bumalik ka doon at sabihin mo sa kanya na ang pirma ng mga kalapit-kapitbahay ay isang paunang rekisito bago aprubahan ng gobyerno. Hindi ito isang obligasyong sapilitan sa batas. Kung gusto niya akong idemanda, sige, magdemanda siya. Hoy, Lin Qingfeng, may itatanong lang ako sa iyo. Iyo ba ang bahay na nasa timog na bahagi ng Xingkun? Kung ganoon, ikaw nga talaga ang kapitbahay na hinahanap ni Zhao Ziqiang. Kung ganoon, pakisabi mo sa kanya para sa akin. Nasimula ngayon, puputulin ko na ang ugnayan ko sa kanya. Wala nang kasalang magaganap at kung maglakas loob pa siyang magpunta rito, hindi ko na ito matitiis. May sinabi ba si Yuan? Magsalita ka, Zhu Yuan. Sabi niya, kanselado na ang kasal. Huwag mo na raw siyang pupuntahan pa. Sabi ng tatay niya, kapag nakita ka pa ulit, lagot ka talaga sa kanya. Ano nang sinabi mo sa kanya? Ang hipag mo, di ba? Sinira mo ang buhay ko. Wala naman akong ibang sinabi, Tinanong lang naman kung sa akin ba yung bahay. Sabi ko, yun lang naman. Lei Qingfeng. Ayon sa Artikulo 288 ng ating Batas Sibil, kung sadyang hahadlangan ng kapitbahay ang pagpirma, maaari natin silang idemanda. Gusto mo ba talagang makatanggap ng subpoena mula sa korte? Pakihatid ang bisita sa labas. Wala na. Wala na talaga. Wala na ang mapapangasawa ko. Pati ang bahay, wala na rin. Anong kalokohan to? Humanda siya, talagang idedemanda ko siya. Kuya, ano nang balak mong gawin? Paano kung magdemanda na talaga tayo sa korte? Manahimik ka nga. Hindi ba si Zhao Ziqiang yon? Bakit ganyan ang hitsura niya? Balita ko, pumunta raw siya sa mansyon para humingi ng perma pero pinalayas siya. Mukhang malabo na naman yung bago nilang bahay. Nakuha mo ba ang perma? Yung tao doon sa timog. Sino? Si Lin Qingfeng ba? Sino? Sinong sinasabi mo? Kay Lin Qingfeng ang mansyon na nandoon sa timog. Kailan pa niya sinimulang iplano ang lahat ng ito? Sir Lin, may kilos na naman si Zhao Ziqiang. Sabi nila si Zhao Ziqiang, pagkaalis niya sa mansyon, ay walang tigil sa kapapanawag simula nang makauwi siya. Ilang beses siyang tumawag kay Zhu Yuan. Noong una, walang sumasagot. Kinalaunan, bigla na lang pinapatay yung tawag. Tinawagan din niya si Qian Duoduo na loan manager. Nang isang beses, anong sabi ni Qian Duoduo? Nagbilin si Aning. Nasabihin niya ng tapat kung kailan talaga ang araw ng pagbabayad. Pagkarinig doon ni Zhao Ziqiang, matagal siyang nakiusap at nagmakaawa. Ikinuwento niya ng detalyado ang labis niyang kahirapan. Kukunin na talaga ang bahay na ito. Sumusunod lang sa proseso ang bangko sa paniningil ng utang. Nakasulat ng malinaw sa kontrata. Ang pagbawi at pagsubasta sa bahay pagkatapos ng 3 buwang pagkaantala ay wala nang kinalaman sa atin. Siya naman ang pumili ng landas na yan at kailangan niyang tanggapin ang kahihinatnan nito. Bago pumanaw ang lolo mo, 2 salita lang ang sinabi niya hindi matanggap. 30 taon ko itong pinanghawakan. Akala ko ay madadala ko na ang hinanakit na ito sa aking hukay. Hindi ko akalain na mababawi mo ito para sa akin. Pa, ang malaking biyaya para sa iyo ay darating pa lang. Ang takot ko lang dahil sa paghihiganti. Maging katulad ka rin ng taong tulad ni Zhao Ziqiang. Nakatingin sa atin si Lolo. Bawat hakbang na tinatahak ko ay tamang landas. Hindi patibong. Nananakit ng iba si Zhao Ziqiang. Tinutulungan ko lang siyang magbayad ng utang. Boss Lin, nagtatanong po si Manager Qian kung ihahanda na ba bukas ang paunawa para sa pagbawi ng bahay. Sabi kasi, ang utang na yon ni Zhao Ziqiang ay aabot na sa 3 buwang palugit ngayong buwan. Hindi mo na kailangang ipaalam pa sa akin yan. Paalalahanan mo na lang sila na maging maingat kapag pumunta sila doon. Huwag silang mananakit ng sinuman.
Manager Kian, ano pong ibig sabihin ito? Boss Zhao, ang utang mo ay 3 buwan nang hindi nababayaran. At ayon sa napagkasunduan sa kontrata, kukunin na ng bangko ang bahay ngayong araw. Manager Kian, bigyan mo pa ako ng kahit ilang araw na palugit. Makakahanap din ako agad ng pambayad. Boss Zhao, ikaw mismo ang pumirma sa kontratang ito. Malinaw na nakasulat doon ang mga kondisyon. Ginagawa ko lang din ang trabaho ko ayon sa patakaran. Kaya huwag mo na akong pahirapan. Zhao Ziqiang, alinsunod sa utos ng bangko. Sasamsamin na namin ngayon ang isinanlamong ari-arian. Sana ay makipagtulungan ka. Huwag kayong hihinto. Bahay ng pamilya ko to. Dugot pawis ng tatay ko to buong buhay niya. Zhao Ziqiang, sumusunod lang kami sa batas. Walang magagawa ang pagharang mo. Mas lalo mo lang ipapahamak ang sarili mo. Ziqiang, anong gagawin natin ngayon? Katapusan na talaga ng pamilya Zhao ngayon. Noong pinahihirapan pa nila ang iba sa pagpirma, ang yayabang nila. Ngayon, heto sila. Pati bahay na wala na. Huwag niyong hawakan yan. Dugot pawis ng tatay ko to buong buhay niya. Ito na lang ang natitirang bahay ng pamilya namin. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Gagawa ako ng paraan ngayon din. Katapusan na. Wala nang natira. Nawala na ang bahay. Wala na rin kaming tahanan. Kung pumirma lang sana tayo sa kapitbahay noon, hindi sana tayo umabot sa ganitong kalagayan ngayon. Noong pinahihirapan pa nila ang iba sa pagpirma, ang yayabang nila. Ngayon, heto sila. Ito ang tinatawag na karma. Ang bahay na pinaghirapang itayo ni Zhao Decay buong buhay niya, nawala na lang ng ganoon kadali. Nagpalaki kasi ng anak na tagasira ng pamilya. Totoo yan. Bakit ganyan kaganda ang kotse na minamaneho ni Lin Qingfeng? Ang kotseng nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa telebisyon ko lang nakikita. Sir Lin, nandito na po pala kayo. Tapos na po ang mga papeles para sa pagbawi ng bahay. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Pumunta ako rito para lang sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang bangkong nagbigay sa iyo ng pautang na yan ay kontrolado ng Qingfeng Group. At mula sa unang araw na pumirma ka, hindi mo na pagmamay-ari ang bahay na ito. Anong sabi mo? Tao ko si Qian Duoduo. Ang kondisyon sa kontrata na babawiin ang bahay kapag hindi nakabayad ng 3 buwan. Ako mismo ang nagpautos na ilagay yan doon. At noong pumirma ka, hindi mo man lang binasa kahit isang beses. Lintek, simula pa lang pala ay pinlano mo na akong bitagin. Bakit? Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Dahil lang ba hindi ko pinirmahan ang papel mo noon? Sinira mo ng tuluyan ang pamilya ko. Zhao Ziqiang, sasabihin mo pang dahil lang doon. Noong ayaw mong pumirma, binitbit ng tatay ko ang alak at sigarilyo para lang magmakaawa sa bahay nyo. Pero isang sipa mo lang, pinatumba mo ang mga dala niya. Sa sobrang sama ng loob, nasuka siya ng dugo at naospital. Noong nalaman naming nasa huling yugto na ang kanser niya sa baga, anong ginagawa mo noon? Nagsasaya ka sa handaan para sa bago mong bahay. Ang pamilya ko, 3 henerasyon na nagtitiis sa barong-barong na tumutulo kapag umuulan. Habang ang pamilya nyo, 3 henerasyon na nakatira sa pinakamagandang bahay sa buong baryo. Noong pumipirma ka, nagtanong ka man lang ba kung kailangan talagang umabot sa ganito? Lin Qingfeng, nanalo ka na. Tinatanggap ko na. Wala nang natira sa amin. Wala na ang asawa ko. Wala na ang bahay namin. At kahit ang tatay ko, wala nang matitirhan ngayong matanda na siya. May bakanting maliit na bahay doon sa dulo sa silangan ng baryo. May kuryente at tubig na doon at hindi nakakandado ang pinto. Doon muna kayo tumira pansamantala. Anong ibig mong sabihin? Tayo ang gumagawa ng sarili nating landas. At kung paano ka magpapatuloy sa hinaharap, sarili mong desisyon yan. Pa, Ano nang nangyayari sa'yo? Gumising ka. Pakiusap, wag mo naman akong takutin ng ganito. Qingfeng, naging sulit naman ang buhay ng tatay mo. Nakatira siya sa pinakamagandang bahay sa buong baryo. At napakamatagumpay pa ng anak niya. Umanaw siyang may ngiti sa kanyang mga labi. Buong buhay na naghirap si Lin Baojian. Ilang dekada siyang tumira sa lumang barong-barong. Pero kahit paano, naranasan niyang guminhawa sa mga huling taon niya. Sa wakas, naawa rin ang langit sa kanya. Baojen, nakikita mo ba ito? Ipinagpatayo ka ng anak natin ng malaking bahay. Nakaangat na ang pamilya natin sa buong baryo. Kaya pumanaw ka na ng payapa. Sa susunod na buhay, ikaw pa rin ang pakakasalan ko. Karma. Lahat ng ito ay karma. Tama ang sinabi ng tatay ko. Ang bawat gawa, mabuti man o masama, ay may kabayaran.
Mga kanayon, kaya ko kayo ipinatawag ngayong araw. Dahil may mahalaga akong gustong i-anunsyo. Nagdesisyon si King Feng na manatili rito sa ating baryo. At hindi na siya babalik sa lungsod. Mananatili siya rito para tulungan tayong lahat na umasenso. Mabuti na lang at maraming taon nang nasa lungsod si King Feng. Malawak ang karanasan niya at marami siyang koneksyon. Tiyak na hindi tayo magkakamali kung susunod tayo sa kanya. May kakayahan at matalas ang pananaw ni King Feng. Kung gagabayan niya tayong magtrabaho, siguradong makakaahon tayo sa kahirapan. Mga kanayon, sinuri ko pong mabuti ang mga produkto mula sa bundok ng ating nayon. Tulad ng mga lokal na produkto, usbong ng kawayan, at mga pinatuyong pagkain, maganda naman ang kalidad. Kaya lang, hindi natin maibenta sa tamang halaga. At wala rin tayong mahanap na magandang merkado. Gusto ko pong manguna upang organisahin tayong lahat. Para sabay-sabay nating ipunin at sabay-sabay ding ibenta. Ibebenta natin sa lungsod ang mga produkto ng ating nayon, at maging sa labas ng ating lugar. Napakahusay, napakagandang ideya. Kapitan Lin, sanay po ako sa paghukay ng usbong ng kawayan. Bata pa lang ako, ginagawa ko na iyan. Sabihin niyo lang po sa akin kung anong klase ang mataas ang halaga. Ang mga ganitong maputi ang ilalim o ugat ay malambot pa. Pero kapag madilaw ang ilalim, matigas na yon at hindi na manguya. Tandaan nating mabuti ang pagkakaibang ito. Ang kukunin lang natin ay ang mga malalambot. Kapag maganda ang kalidad, doon lang natin maitataas ang presyo. Mga kanayon, magsisimula na po ang halalan para sa bagong termino. Mangyaring bumoto ng maayos at may disiplina. Ako ang unang boboto kay Lin King Feng. Kung ang isang mahusay na kabataang tulad niya ay hindi magiging kapitan, sino pa? May kakayahan, may pananagutan, at ginabayan pa tayo sa pagpapagawa ng daan. Sa pagkuha ng mga usbong at pagbebenta ng mga produkto natin, ang ganitong mabuting pinuno. Kung hindi siya ang pipiliin natin, sino pa? Ihalaw si Lin King Feng. Sumama tayo sa pamumuno ni Lin King Feng. Siguradong giginhawa rin ang buhay natin balang araw. Tiyak na hindi tayo magkakamali kung susunod tayo kay King Feng. Nahalal si Lin King Feng sa pamamagitan ng nagkakaisang boto. Walang kahit isang sirang balota. Mabuti. Hindi sapat na isang tao lang ang may magandang buhay. Ang tunay na kaginhawahan ay kapag ang lahat ay sama-samang umunlad. Hindi ito ang katapusan, kundi simula ng isang bagong yugto. Mula sa araw na ito, ang ating nayon ng Qingshan ay patuloy na hahakbang pasulong. Zikiang, sige na, tawagin mo muna si King Feng at papuntahin dito sa bahay natin. Gusto ni Papa na humingi ng tawad sa kanya ng harapan. Ito na lang ang natitirang hiling ni Papa sa buong buhay niya. CJ. King Feng, naghihinalo na si Papa. Sabi ng doktor, unti-unti nang humihina ang katawan niya. Gusto kanyang makita, para humingi ng tawad sa iyo ng harapan. Pakiusap, kahit ngayon lang. Pangako, hindi na kita kailanman guguluhin pa pagkatapos nito. Pupuntahan ko si Tiong Zhao. King Feng, patawad. Kasalanan ni Tio, naging mapang-api ako sa pamilya niyo, dahilan para maospital ang papa mo dahil sa galit. Karma. Karma ang lahat ng ito. Tiong Zhao, ang alitan ng ating 3 henerasyon ay nagtatapos na rito. Ikaw ang pumili ng landas na tinahak mo, kaya ikaw din ang dapat umani ng bunga nito. Mula ngayon, gabayan mo si Zikiang na maging mabuting tao. Iyan ang pinakamahalaga sa lahat. Magpahinga ka na muna ng mabuti, Tiong Zhao. Papa, Lolo. Nagpatayo tayo ng bagong bahay para sa 3 henerasyon ng ating pamilya. Hindi upang makipagpaligsahan kung kaninong bahay ang mas matayog, kundi para bigyan ang pamilya natin ng masisilungan sa ulan at bagyo. Isang sulok kung saan laging may uwian ang bawat isa sa atin. At upang maging marangal tayo sa harap ng ating mga ninuno. Ngayon, nakamit na natin ito. At maging ang mga kanayon natin ay mayroon na rin. Kaya maaari na kayong mamahinga ng payapa. Kung nakikita lang ng papa mo ang araw na ito, siguradong labis siyang masaya. Sa buong buhay niya. Ito lang ang hinihintay niya. Napakabuti naman. Hindi ko akalaing maaabutan ko pa ang araw na ito. Zikiang, tandaan mo. Laging mag-iwan ng daan para sa iba. Dahil ang pagbibigay daan sa kapwa ay pagliligtas din sa sarili mo. Iyan ang sinabi ni King Feng. At iyan din ang leksyong natutunan nating mag-ama sa buong buhay natin. Sa huli, kailangan pa ring mamuhay ng may kabutihan sa puso. Ang pagbibigay daan sa kapwa ay pagliligtas din sa sarili. Kapag nang-api ka ng kapwa kahit kaunti, babalik din sa iyo ang mas matinding ganti. Ang kabutihan at kasamaan ay laging may kabayaran. Hindi dahil nakakalimot ang tadhana, kundi sadyang hindi pa lang dumarating ang tamang panahon.
Ang kahon sa kaliwa ay para sa mga order mula sa lungsod. Sa kanan yung para sa online live stream. At yung gitnang linya naman ang para sa export. Huwag na huwag ninyong paghahalo-haluin yan. Kapag nagkamali kayo, bawas ang kalahating araw na sahod ninyo. Magising nga kayo, ayusin ninyo ang trabaho. May isang batch ng kargamento mamayang hapon na kailangang dalhin sa lungsod. Sumama ka sa sasakyan sa biyaheng ito para pamilyar ka sa bodega doon at makilala mo ang boss. Sigpo, Director Lin, maghahanda na po ako agad. Aba, tingnan mo nga naman. Ang taong dating nakatuntong sa ulo ng iba at naghahari-harian. Ngayon, tagabuhat na lang ng kargamento ng iba. King Feng, noong idonasyon mo ang inyong ancestral house para gawing columbarium, nagtawanan ka ng buong nayon at sinabing nababaliw ka na. Pero ngayon, tingnan mo naman ang mga daan natin, ang mga sasakyan, at ang mga tao rito. Naging modelong nayon na ang lugar natin sa buong probinsya. Siguradong tuwang-tuwa ang tatay mo riyan sa langit. At sa wakas, makakapagpahinga na ng mapayapa ang lolo mo. Kapitan Sun. Noon, laging sinasabi ng lolo ko na dito sa nayon, ang bahay ang sumasalamin sa dangal ng isang lalaki. Ngunit ngayon, naintindihan ko na, ang tunay na dangal ay hindi nagmumula sa isang bahay. Nagmumula ito sa prinsipyo mo sa paggawa, at sa integridad mo bilang tao. Kapag nagtira ka ng daan para sa iba, nag-iwan ka rin ng daan para sa sarili mo. Kapag nanggipit ka ng kapwa ng isang dangkal, Babalik din sa iyo yan ng 10 doble. Ang mabuti at masama sa huli ay laging may kabayaran. Hindi sa walang kabayaran. Sadyang hindi pa lang dumarating ang tamang panahon.